Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2121 hanggang Kabanata 2130. Kabanata 2121. Sinikap ni Dragon 8 na pilitin ang sarili nitong bumangon, ngunit ang figure sa barya ay nagpapakita ng makapangyarihang bilang 8. Nanginginig ang mga kamay nito sa pagod habang sinisikap nitong tumayo, ngunit walang nangyari. Hindi ito makabangon. Ang apoy ng dragon ni Dragon 8 ay nasusunog na parang malaking apoy, ngunit kahit anong pilit nitong tumayo, hindi ito makabangon. Ding! Ang bilang sa barya ay naging 9 na. Hindi na napigilan ni Dragon 8 ang puwersa. Naipit ang mga kamay nito sa mga bato na yumuko sa bigat at gumuho, iniwan itong dahan-daang lumubog sa lupa. Umiga si Dragon 8 at muling pinutol ang kalahati ng sarili nitong ulo. Ang katawan nito ay naging malaya sa loob ng ilang sandali, ngunit ang barya ay muling lumitaw sa noo nito sa eksaktong parehong lugar sa loob ng wala pang isang segundo. Pang! Mayroong malakas na tunog, at ang katawan ni Dragon 8 ay bumagsak pabalik sa lupa. Lahat ng mga tao at nilalang na nanunood sa nakakatakot na tanawin na ito ay nanigas. Ang mga piling ng dragon ay nabigo sa nakakapangangilabot na pagganap ni Dollar. Nang umabot sa 10 ang bilang sa barya, hindi na nakayanan ni Dragon 8. Bumagsak ito at hinayaan ang katawan nitong lumubog sa lupa ng walang pigil. Kinagat ang mga ngipin, pinunit ni Dragon 8 ang papel. May katawang nabaluktot sa ilalim ng napakalaking presyon, iniwan nito ang Geno Being Scroll sa pagkatalo. Natapos ang laban, ngunit nang matapos ang lahat, walang sino man ang sigurado kung paano ilalarawan ang kanilang nasaksihan. Walang nakarinig kailanman ng isang tao, at ano iyon Geno Art. Isang hindi kilalang pangalan ang biglang sumikat ng mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag. Bagaman hindi sinabi ni Hansen sa kahit sino ang pangalan ng Geno Art, karaniwan itong tinutukoy bilang coin. Ang coin ay kahanga-hanga. Naipit pa nga nito si Dragon 8. Hindi ka panipaniwala si Dollar. Ang katawan nito ay kasing lakas ng isang dragon. Bihira ang makitang ganitong pagganap kahit sa mga mas mataas na lahi. Tao. Ano ang lahing ito? Sinubukan ko ng magsaliksik, ngunit wala akong nahanap tungkol sa kanilang pinagmulan. Wala rin akong nahanap tungkol sa kanila. Inimbento ba niya ito? Maaaring oo, ngunit hindi nito binabawasan ang lakas ni Dollar mismo. Kung mananalo pa siya ng ganito, tiyak na makakalaban niya si Lone Bambo ng langit. Magiging isang magandang panunood iyon. Lahat sa universo ay nag-uusap tungkol sa taong si Dollar at sa kanyang coin. Ngunit dalawang babae ang partikular na kinagat ang kanilang mga ngipin. Dollar, nandito ka na sa wakas. Dumilim ang mukha ni Isha. Matagal na niyang hinanap si Dollar, ngunit simula sa kanilang huling pagkikita, wala siyang bakas na natagpuan sa kanya. Si Dollar ay nakikilahok na ngayon sa Geno Being Scroll, ngunit saan siya sumali, wala siyang alam. Sa unibersong iyon, ang Geno Being Scroll ay maaaring pasukan mula kahit saan. Ang isa pang taong napupuot kay Dollar ay tinawag na Hire. Gusto nitong maghaiganti sa kanya. Ginamit nito ang mga resources ng mga pirata upang malaman ang kinaroroonan niya, ngunit wala itong nahanap. Kinagat ng dalawang babaeng ito ang kanilang mga ngipin. Isang pagpapahirap ang panoorin si Dollar na masayang dumaan sa bawat kalaban na nakaharap nito sa Geno Being Scroll. At higit pa rito, wala silang magagawa tungkol dito. Ang susunod na kalaban ni Isha ay tiyak na malas. Nasa larangan ng digmaan ng klase ng hari siya, samantalang si Dollar ay nasa larangan ng digmaan ng Marquis. Hindi sila makakalaban kahit gaano pa niya gusto, ngunit ang lahat ng naipon na galit ay kailangang pumunta sa isang lugar. At nangangahulugan iyon na ang kanyang susunod na kalaban ay magiging ang malas na tatanggap. Ang mahirap na hari na lumaban kay Isha ay agad na natalo. Hindi ito makalaban kahit kaunti. Kung hindi nito agad na pinunit ang papel, ito ay magiging isang medyo malupit na pagpatay. F***CQ. Isang ranggo lang na laban ito. Hindi mo kailangang manakit ng ganoon kalakas. Yinakap ng hari ang kanyang sugatang katawan at nagsimulang mag-isip ng paghihiganti para sa sarili nito. Si Dollar ay naging sobrang sikat. Ang titulong tao na si Dollar ay isa na sa mga kilala na ngayon, at hindi lamang ang mga Marquis ang interesado sa kanya.
Dahil sa pagiging mahiwaga ni Dollar, ang mga tao ay lalong na-fascinate sa kanyang Geno art. Ang mga kalahok na alam na kakaharap nila si Dollar ay mas masigasig na nagsaliksik sa kanyang Geno art kaysa sa iba. Kung hindi nila mahanap ang paraan upang kontrahin ang coin, alam nilang matatalo sila sa isang napakagandang paraan. Bawat lahi ay nagpadala ng isang mananaliksik upang panoorin ang mga laban ni Dollar. Gusto nilang matuklasan ang isang paraan kung saan maaari nilang harapin ang isang mapagkagalit na Dollar. Tuwing may natutuklasang bagong Geno art, ang mga ganitong bagay ay magaganap. Ang paghahangad ng kaalaman ay palaging nagpapatuloy. Ngunit ang mga Geno art na karaniwang sinasaliksik ay mga Geno art na klase ng hari o Diyos. Ang mga mababang antas na Geno art ay bihirang makaakit ng pansin. Ang coin ay ginawa ng isang marquise, kaya kakaiba na maraming tao ang naglalaan ng oras sa pagsasaliksik nito. Ang dahilan kung bakit nakatuon ang bawat lahi sa coin ay dahil ang coin ay nakakasupol kahit sa mga kapangyarihan ng Dragon's Evil Breaker. Mukhang lumalakas din ito. Ang 2 puntong iyon ay sapat na upang makuha ang atensyon ng bawat lahi. At ito ay isang paggamit lamang ng isang marquise dito. Nag-aalala sila kung ano ang maaaring makamit kung gagamitin ito ng isang hari o Diyos. Ang pag-iisip lamang tungkol doon ay sapat na upang magdulot ng panginginig sa mga nangangarap na iyon. Kung hindi nila mahanap ang paraan upang malampasan ang coin, ang mga hari ay hindi kailanman makakaramdam ng ligtas. Ngunit pagkatapos ng laban kay Dragon 8, walang ibang kalaban ang nakakuha kay Hansen na gumamit ng coin. Tinalo ni Hansen silang lahat gamit ang simpleng lakas. Isang bagay na naging malaking pagkabigo sa mga gustong magsaliksik sa coin ng mas detalyado. Dumating si Little Flower laban sa kanyang susunod na kalaban, at ito ay isang puting tigre. Inihampas ni Little Flower ang kanyang kamao, at nang ang maliit na kamao ay malapit ng makipag-ugnayan sa mukha ng puting tigre, nawala ito at lumitaw sa likod ng tigre. Ang kamao ay itinulak sa direksyon ng puwit ng tigre. Nang makita ang kamao na papunta sa pagsampal sa puwit nito, ang katawan ng tigre ay lumabo. Sinuntok ni Little Flower ang tigre na inilalantad na ito ay isang anino lamang. Sa likuran ni Little Flower, ipinakita ng tigre ang mga ngipin nito sa isang mabangis na ngisi. Ang mga kuko nito ay parang kidlat, tumataas upang hampasin ang balat ni Little Flower. Ngunit sa susunod na segundo, ang ngiti ng puting tigre ay nagyelo. Nang hawakan nito si Little Flower, ang katawan ng bata ay isang anino rin. Isa pang Little Flower ang lumitaw sa kaliwa ng tigre. Sinipa nito ang nilalang sa tiyan. Nawala ang puting tigre sa sandaling ang paa ni Little Flower ay makipag-ugnayan sa tiyan nito. Pagkatapos ay kumislap sila sa isa't isa sa paligid ng bundok. Patuloy silang nawawala at muling lumilitaw na nagdudulot ng pagkahilo sa mga manunood. Galing talaga siya sa Sacred. Kaya niyang labanan ang teleportation ng puting tigre. Kumunat ang noo ng matandang may mukha ng aso na nakatayo sa disyerto. Kabanata 2122. Si Han Little Flower at ang puting tigre ay nakikipaglaban ng matagal, at napakahirap tukuyin kung sino ang magiging tagumpay. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, biglang tumigil si Han Little Flower sa paggalaw. Naging tahimik ang mga binti nito, at inilagay nito ang mga kamay sa magkabilang gilid. Hanam, isang magandang oportunidad ang bumukas. Sigaw ng puting tigre, habang kumikislap ito sa likuran ni Han Little Flower. Nakataas ang mga kuko nito at handa nang mahulog sa ulo ng bata, mukhang matatalim na puting kuko. Nakakatakot ang mga ito na parang anumang armas. Hindi gumalaw si Han Little Flower, maliban sa pagtawid ng mga braso. Ngunit habang ginagawa niya iyon, ang kapaligiran sa kanilang paligid ay nagsimulang umikot at magbaluktot. Ang pag-atake ng puting tigre ay halos maabot na si Little Flower, ngunit habang papalapit ito, ang bilis nito ay biglang bumagal. Ang lahat tungkol sa eksena ngayon ay tila nagpe-play sa slow motion. Ngunit nang lumingon si Han Little Flower, tila hindi siya naapektuhan ng epekto ng pagbagal. Naghagis siya ng napakabilis na suntok sa tiyan ng puting tigre. Ang mabagal na puting tigre ay hindi makasagot, at tiyak na hindi ito makakapag-teleport ng napapanahon. Ang tanging magagawa nito ay panoorin habang ang kamao ng kalaban nito ay sumusuntok sa tiyan nito. Pang! Ang mukha ng puting tigre ay malupit na nasira dahil sa puwersa na nagdulot sa mga mata nitong sumabog mula sa kanilang mga lukbyutin. Agad itong nagsuka ng isang balde ng dugo, at ang buong katawan nito ay nagsimulang lumipad paatras. Lahat ng ito ay nangyari sa slow motion, syempre. Nakita ng bawat manunood ang bawat nalulungkot na emosyon ng tigre. Kakaiba at halos nakakapangangilabot. Gumalaw si Little Flower para mahabol ang mabagal pa ring puting tigre. Naghagis siya ng higit pang mga suntok ng walang pag-aalinlangan.
Ang mga ito ay sunod-sunod at mabilis, na ginagawang isang kaawa-awang putik ang mukha ng puting tigre. Gayunpaman, ang mga pagbabago ay nangyari pa rin sa slow motion, at habang nakakapangangilabot ito, medyo nakakatawa rin itong makita. Kapangyarihan ng Sacred, siya ay may banal na katawan. Paano? Ang Sacred ay may tunay na tagapagmana, hindi makapaniwalang tumitig ang matandang lalaki na may ulo ng aso. Napakalaki ng kanyang pagkabigla kaya halos mabitawan niya ang kanyang tungkod. Ang makapangyarihang mga piling sa buong universo ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga paa. Nanginginig sila sa takot sa kanilang nasaksihan. Sacred? Tunay na sacred? Paano? Ang banal na katawan ay hindi maipasa, bakit? Isang partikular na natatakot na piling ang narinig na sumisigaw ng malakas. Kahit na ang kapangyarihan ni Little Flower ay wala sa kanila ngayon, ito ay tungkol sa pangmatagalang pag-unlad ng mga kapangyarihang iyon. Ang prospect sa hinaharap ang nagdulot sa kanila ng panginginig sa takot. Ha! May tagapagmana ang Sacred. May isang taong makakagamit talaga ng mga kapangyarihan ng Sacred. Wow! Ito ay napaka-interesante. Mas mabuting isuot ng mga matatandang iyon ang kanilang diaper dahil tiyak na iihi sila ngayon. Ang Sacred ay narito, gayunpaman, nagtataka ako kung nangangahulugan ba iyon na sa wakas ay makakabayad na sila ng kanilang utang. Sa dulo ng mundo, isang lalaki ang nanunood kay Little Flower na nakikipaglaban at tumawa. Tumawa ito ng napakalakas, halos umiyak na ito. Pang! Ang puting tigre ay nakahiga na sa lupa, ang mukha nito ay namamaga na hindi na makikilala. Tigilan mo, sumusuko na ako, sigaw ng puting tigre. Gusto nitong punitin ang papel ng pagpaparehistro nito, ngunit sa kasamaang palad, masyadong mabagal ito para gawin iyon sa oras. Posible na mamamatay ito bago pa man ito magkaroon ng pagkakataong punitin iyon. Si Han Little Flower, nang marinig ang pakiusap ng puting tigre, ay pinigilan ang kamao nito sa ere. Pumayag ito, at tumingin lamang kay puting tigre. Ang dimensyon sa paligid ng puting tigre ay hindi na nabaluktot. Ang daloy ng oras ay bumalik sa normal para sa puting tigre, at ang physics ng huling suntok ni Little Flower ang sumunod, na dinadala ang tigre pabalik sa bilis ng isang palaso. Boom! Ang katawan ng tigre ay nagbutas ng isang malaking bundok sa likuran nito. Ang puting tigre ay gumapang palabas ng hukay. May lakas ng loob itong tumingin kay Little Flower at umungal sa kanya. Huwag mo ngang isipin na maging ganoon kaangasan. 10 taong gulang pa lang ako. Kapag lumaki na ako, sasaktan ko ng husto ang nanay mo, hindi ka na niya makikilala. 10. Wow! Mas matanda ka pa sa akin. Alam mo bang 6 na taong gulang pa lang ako? Kumurap si Han Little Flower sa nilalang. Patong! Halos matamba ang puting tigre matapos marinig iyon. Narinig din iyon ng lahat, at ang mga nanunood sa buong universo ay tumitig ng nakanganga. Kung totoo ang sinabi nito kanina, kung gayon iyon ay nakakatakot. Sapat na ang pagiging Viscount nito sa edad na 6, ngunit ang pagkatalo sa lahat ng makapangyarihan at kilalang Viscounts na nasa parehong liga nito ay isang bagay na napakaseryoso. Ang mga matatandang piling, nang marinig ang sinabi nito para sa sarili nito, ay halos maihi sa kanilang sarili. Sa lupain ng mga pirata, si Hyer ay bumisita sa isang kakaibang kastilyo. Kumatok ito sa pintuan ng bato at sinabi, "Ate Kun, nandito ka ba?" Binibining Hyer, "Bakit ka naparito? Akala ko ay kinasusuklaman mo ang lugar na ito, at nagreklamo na ito ay masyadong marumi at masyadong pangit para sa iyong panlasa." Bumukas ang pintuan ng bato, at nang gawin nito, isang babae ang lumabas. Ang babaeng iyon ay mukhang kakaiba. Mukhang isang taong may suot na baluti sa unang tingin, ngunit sa mas malapit na pagtingin, halata na ang kasuotan ay hindi talaga damit. Bahagi ito sa kanya. Sa kanyang mukha, ang kanyang panga at bibig lamang ang mukhang tao. Ang natitirang bahagi ng kanyang mukha at katawan ay nakasuot ng isang carapace. At tulad ng isang insekto, ang kanyang mga mata ay insekto rin. Sa likuran niya, isang hanay ng mga pakpak ng insekto ang kumalat at kakaibang umiikot. Itinaas ni Hyer ang kanyang mga labi at sinabi, "May problema ako, syempre. Bakit pa kaya ako gustong bumisita sa tambakan na ito? Okay, ano ang kailangan mo sa akin, binibini?" Tanong ni ate ko nang may mainit na ngiti. "Ang susunod mong kalaban ay si Dollar, hindi ba?" Sabi ni Hyer nang may pagsulyap sa kanyang mga mata. "Oo, tama iyon." Tumango rin si ate kun bilang kumpirmasyon. "Mabuti, kailangan mong talunin siya, kahit ano paman. Sa tingin mo ba may tsansa kang patayin siya?" Magaspang na tanong ni Buyer. Ngumiti si ate kun. Malakas si Dollar. Malakas ang coin.
Natalo pa nga sa kanya si Dragon 8. Alam mo na iyon, hindi ba? Ngunit kahit na ganoon, well, sa palagay ko ang kapangyarihan niya ay wala sa akin. Madali kong matatalo ang kapangyarihan niya. Pagkatapos ay binago ni Ate Kun ang tono ng kanyang boses at nagtanong, ngunit bakit mo gustong patayin ko siya ng husto? Wala kang pakialam doon. Tapusin mo lang ito at makikita mong gagantimpalaan ka ng malaki, sabi ni Hire. Tulad ng iyong utos, aking ginang. Ang tinatawag na dollar na ito ay isang patay na tao. Mukhang may kumpiyansa si Ate Kun. Mabuti. Tumango si Hire, habang nangangati ang mga ngipin nito sa pag-alala sa ginawa ni Dollar sa kanya. Nang tiningnan ni Hansen ang kanyang susunod na kalaban, naisip nitong kakaiba. Ang pangalan ng kalaban nito ay nakalista lamang bilang Kun. Sinabi rin sa listahan na ito ay mula sa mga pirata, at iyon ay isang bagay na pamilyar kay Hansen. Hindi naman gaanong pirata ang sumali sa mga ranggo ng Gino. Nagtataka ako kung ano ang kapangyarihan ni Kun. Pumunta si Hansen sa internet para matuto patungkol sa kanya, ngunit wala itong nahanap na kapaki-pakinabang. Bukod sa ilang sikat na pirata, kaunti lang ang nalalaman tungkol sa karamihan sa kanilang mga miyembro. At ang kakulangan ng katanyagan na ito ay naaangkop din kay Kun. Nakakahiya na hindi naisip ni Hire na sumali. Kung ginawa niya iyon, tiyak na makikinabang ako sa kanyang pakikilahok. Gustong-gusto niyang magbigay ng mga kayamanan. Nang makita ang pangalang pirata, naisip ni Hansen si Hire at ang mga kayamanang madalas nitong taglay. Hakwo. Pauwi na si Hire, ngunit bigla itong bumahing. Og, bakit ako nagkakasakit? Masyado na ba akong puyat nitong mga nakaraang araw? Sabi ni Hire, habang hinihimas ang ilong nito. Kabanata 2123. Nagsimula na ang susunod na serye ng mga laban sa Gino Being Scroll. Nang mailipat si Hansen sa kanyang susunod na larangan ng digmaan, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa isang kagubatan na puno ng napakaraming puno. Sa buong universo, maraming iba't ibang lahi ang nanunood sa laban ni Hansen. Ang paligsahan ni Hansen ay nakakakuha na ngayon ng mas maraming atensyon kaysa sa laban ng kahit anong hari. Hanam, mukhang ang susunod na kalaban ni Dollar ay si Kun ng mga pirata. Medyo mahiwaga ang mga pirata, hindi ba? Marami silang piling at ang kanilang mga kapangyarihan ay, kulang na kulang sa mas magandang salita, kakaiba. Umaasa talaga ako na magdudulot sa kanya ng problema si Kun. Kailangan niyang ilagay siya sa isang mahirap na sitwasyon na mag-uudyok sa kanya na gamitin muli ang coin para mas mapag-aralan natin ito. Kasalukuyang nag-uusap si Clear Seeking kay King Rosa. Si Clear Seeking at King Rosa ay ipinadala roon upang siyasatin ang mahiwagang kakayahan ni Dollar na tinatawag na coin. Kahit na hindi sila gaanong interesado na panoorin ang mga laban ng mga Marquis, inaasahan nilang makita ang pagganap ni Hansen. Tumango si King Rosa at sinabi, malakas nga si Dollar, ngunit ang mga pirata ay hindi rin nagtitiis ng mga mahina, pangkaraniwang tauhan sa kanilang mga hanay. Marahil ay makakakuha tayo ng impormasyon sa laban na ito. Kahit na hindi natin magawa, mamaya, kapag nakaharap na si Dollar kay Lone Bamboo, garantisadong makikita natin ito muli. Isa lang itong usapin ng panahon. Si Clear Seeking at King Rosa ay hindi lamang ang nagsisikap na magsaliksik kay Hansen. Kahit ang Skypath Garden ng Sky Palace ay nag-atas ng maraming mananaliksik upang obserbahan ang laban ni Hansen nang may pag-asa na makita muli ang coin. Tumingin si Hansen sa paligid, ngunit ang nakikita lamang niya sa kagubatang iyon ay mga puno. Hindi niya makita ang kanyang kalaban na nagkukubli kahit saan malapit. Kumunat ang noo ni Hansen at lumipad sa ere. Gusto niyang lumipad sa itaas ng mga puno ng kagubatan at tingnan kung maaari niyang makita ang kanyang kalaban mula sa himpapawid. Ngunit nang ang katawan niya ay umangat mula sa lupa, nakita niya ang isang kawin ng mga insekto na nagsimulang bumaba mula sa tuktok ng mga puno. Ang mga ito ay napakaliit na parang mga langaw, at mabilis silang lumipad. Parang isang itim na ulap, lumapit sila upang takpan si Hansen. Mabilis na ginamit ni Hansen ang mga kakayahan sa simulation ng kanyang Dangshan Sutra at iniayon ang kanyang mga kapangyarihan sa apoy. Naghagis siya ng suntok patungo sa mga insekto nang maayos na siya, na nagpadala ng isang kometa ng apoy na sumasayaw sa kawan. Ang ulap ng mga insekto ay nasunog at naging abo, at walang isang nilalang ang natira. Magaling ka! Ang pag-alam na ang mga insekto ay natatakot sa apoy ay nangangahulugan na ikaw ay matalino, at higit pa rito, may kakayahan ka ring gumamit ng apoy. Ang tinig ng isang babae ay narinig mula sa isang lugar sa kagubatan, ngunit hindi pa rin siya nakikita ni Hansen. Para bang ang tinig niya ay nagmumula sa lahat ng direksyon ng sabay-sabay. Bakit ka nagtatago? Lumabas ka na at makipaglaban sa akin.
Ang mga maliliit na panlilinlang na ito ay hindi gagana sa akin, kalmadong sabi ni Hansen. Ang tinig ng babae ay narinig muli, ngunit sa pagkakataong ito ay panunuya. Panlilinlang. Well, baka magustuhan mo ang susunod na panlilinlang. Subukan natin, gusto mo ba? Sa sandaling tumigil siya sa pagsasalita, isa pang kawan ng mga insekto ang lumabas mula sa isang puno. Napakarami nila, parang isang itim na usok na papunta kay Hansen. Pinalibutan ni Hansen ang sarili ng apoy. Habang sinusunog ng mga apoy ang bawat insekto sa kanyang paligid, lumipat si Hansen sa isa sa mga puno at sinuntok ito ng buong lakas. Ang punong iyon ay guwang sa loob. May isang bagay na nagkukubli sa loob, ngunit anuman iyon, wala na ito ngayon. Oh, hinahanap mo ba ako? Hindi ganoon kadali ang paghahanap sa akin. Kung gusto mo akong hanapin, kailangan mong magsumikap pa kaysa doon. Ha, ha. Ang tawa ng babae ay umalingaw-ngaw sa lahat ng sanga ng walang katapusang kagubatan na iyon. Ang mga insekto ay patuloy na umaatake kay Hansen, ngunit ang apoy na nakapaloob sa kanya ay sapat na upang sunugin ang sinumang masyadong malapit. Sa kabutihang palad, wala sa kanila ang nakagawa ng anumang bagay sa kanya. Og, ang mga insekto mo ay walang silbi. Bakit mo sinasayang ang oras ko? Tumayo si Hansen sa gitna ng usok ng insekto, habang ang mga apoy sa kanyang paligid ay lalong umiinit. Lahat ng insekto na lumapit ay nasunog, at isang masangsang na amoy ng mga sunog na bangkay ang nagsimulang punuin ang kagubatan. Tama ka, ang tinig ng babae ay narinig muli, at ang mga insekto ay tumakbo palayo. Sa isang iglap, nagsitakas sila sa paningin. Nakakakita si Hansen ng malayo sa kagubatan, at habang tinatitigan niya ang isang mahabang kahabaan, nakita niya ang isang babae na lumitaw mula sa likod ng isang puno. Mukhang nakasuot siya ng baluti. Narinig ko na ang iyong coin ay makapangyarihan. Magiging interesado akong makita kung gaano ito kagaling. Si Kun ay nakatayo sa malayo kay Hansen, ngunit ang kanyang tinig ay narating pa rin siya ng walang problema. Inilagay ni Hansen ang kanyang mga kapangyarihan sa apoy. Gusto niyang magsabi ng isang bagay, ngunit bigla, isang kunot ang dumaan sa kanyang mukha. Ginamit niya ang kanyang mga daliri upang pulutin ang isang maliit na insekto. Napakaliit nito kaya halos hindi ito makita ng mata. Halos hindi ito nakikita. Ang maliit na insekto na iyon ay halos mapunta sa pagitan ng mga kasukasuan ng kanyang baluti. Kahit na nagawa ni Hansen na mahuli at hawakan ito sa pagitan ng kanyang mga daliri, hindi niya ito dinurog. Ang halimaw ay gumalaw pa nga sa kanyang pagkakahawak, sinusubukang bumalik sa ginagawa nito. Ginamit ni Hansen ang kanyang mga daliri upang durugan ang insekto. Isang ngiti ang kumalat sa mukha ni Kun. Pumalakpak siya at sinabi, makapangyarihang paningin. Napahanga ako na nakikita mo ang mga produkto ng aking maliit na kapangyarihan ng insekto. Gusto kong malaman kung gaano karami ang makikita mo. Kaya, sabihin mo sa akin, nakikita mo ba ito? Pagkatapos noon, nawala si Kun sa paningin. At sa sandaling iyon, narinig ni Hansen ang mga insekto na papalapit sa kanya mula sa bawat direksyon. Lumitaw ang mga ito mula sa bawat piraso ng balat ng puno at bawat dahon, at gumapang pa nga sila mula sa lupa. Ang mga insektong ito ay pangit din para sa iyong panlasa. Bumukas ang pintuan ng bato, at nang gawin nito, isang babae ang lumabas. Narinig ng madla ang ingay ng mga insekto, ngunit ang mga hari lamang ang nakakakilala kung saan naroon ang mga insekto. Kahit ang mga dogs ay hindi iyon magawa. Ang mga mata ni Clear Seeking ay lumiwanag, at ngumiti siya. Ang kapangyarihan ni Kun ay medyo interesante. Ginagawa niyang sisidlan ang kanyang kapangyarihan na mas maliit kaysa sa laki ng bakterya. Kahit ang kumpletong hanay ng baluti ni Dollar ay magkakaroon ng mga puwang at tahi na magagamit ng mga insekto. Ang mga insektong iyon ay maaaring magkasya sa kanyang mukha o kahit sa mga pores ng kanyang balat. Kahit gaano pa kalakas si Dollar, naniniwala ako na ang pag-iwas sa isang bagay na napakaliit ay imposibleng gawin niya. Habang nagsasalita si Clear Seeking, pinalibutan muli ni Hansen ang sarili ng apoy. Ganap siyang nasunog. Kahit na hindi niya makita ang maliliit na insekto na papalapit sa kanya, narinig niya ang tunog ng kanilang pagkamatay tuwing malapit na sila sa init na nagsisilbing proteksyon sa kanya. Dollar, gaano katagal mo kayang panatilihin ang iyong sarili na nasusunog ng ganoon? Ang tinig ng isang babae ay narinig muli sa kagubatan, na puno ng panunuya. Hindi nagsalita si Hansen. Ang ginawa lamang niya ay tumingin sa paligid, umaasang makita si Kun. Tumango si King Rosa. Matino si Kun. Ang mga insekto niya na may microscopic na laki ay masyadong maliit. Wala ni Hansen ni kaunting ideya kung mayroon man sa paligid niya o wala.
Kailangan lang niyang manatiling nasusunog para pigilan ang mga ito na makalapit. Hindi niya alam kung kailan o saan darating ang mga kapangyarihang iyon sa kanya. Ngunit kung mananatili siyang nasusunog ng ganoon, usapin lang ng panahon bago maubusan siya ng enerhiya. Kapag naubos na niya ang lahat ng enerhiyang iyon, ang maliliit na kapangyarihan ng insekto ay sa wakas ay magkakaroon ng pagkakataong pumasok sa kanyang katawan at sirain siya. Si Kun ang may kontrol sa laban na ito. At habang ang laban na ito ay maaaring kulang sa excitement na gusto nating lahat, ang mga taya para kay Dollar ay patuloy na tumataas. Magiging mabuti sa ating lahat na matuto mula dito, at maunawaan na hindi natin dapat maliitin ang mga pirata. Alam ng lahat ng miyembro ng madla na nilalaro si Dollar. Kahit gaano pa siya kalakas, nakaharap siya sa isang hindi matatalong kalaban. Wala siyang magagawa. Hindi ko alam na ang mga laban ay maaaring magpatuloy ng ganoon. Pinipigilan ng babaeng ito si Dollar na magamit ang kanyang mga kapangyarihan tulad ng coin. Sinasakal siya nito, totoo naman. Si Kun ng mga pirata ay isang napaka-nakakatakot na nilalang. Oo, ang kanyang mga kapangyarihan ay maliit na parang bakterya. Hindi natin malalaman na ang mga insekto niya ay nasa ating mga katawan hanggang sa huli na. Ang hindi alam kung paano ka mamamatay ay isang nakakatakot na pag-iisip. Kung si Kun ay isang hitman, sigurado akong ang kanyang mga target ay magiging napakakaba. Ang mga magnanakaw ay mga mamamatay. Kabanata 2124. Hansen, maaari mo pa ring punitin ang iyong papel at sumuko. Magiging isang nakakaiyak na kahihiyan kung bigla kang mapapatay, sa tingin mo ba? Ang sarkastikong tono ni Kun ay umalangaw sa ilalim ng mga sanga ng kisame ng kagubatan. Oo, ngunit maaari kong tapusin ang laban na ito sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa iyo. Gumagana rin iyon, kalmadong sagot ni Hansen. Haha, depende yun kung mahahanap mo ako muna. Kaya mo ba? Muli siyang tumawa. Sinubukan ni Hansen na makinig ng mabuti sa kanyang tinig, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya matukoy ang pinagmulan. Tahimik na ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan Aura upang aiskan ang paligid, ngunit walang bakas ni Kun kahit saan. Talagang nagdulot ito ng kunot sa noo niya. Maaaring aiskan ng kanyang Dangshan Aura ang isang radius na 1 kilometro, ngunit hindi niya natutunton si Kun. Ibig sabihin ay nasa layo na 1 kilometro sa kanya si Kun, o higit pa. Wala siya rito, at gayon pa man tila nakikita niya ang lahat, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Tumingin siya sa paligid sa maliliit na insekto at sinabi, ang tunay mong katawan ay wala rito, hindi ba? Marahil ay pinapanood mo ako sa mga mata ng mga insektong ito. Tama ba? So what if I am? Hindi masaya ang tunog ni Kun sa pagtuklas ni Hansen. Mukhang kailangan kong sirain ang iyong mga mata, sabi ni Hansen. Sirain ang aking mga mata. Parang nakarinig si Kun ng nakakatawa. Tumawa siya at sinabi, ang bawat isa sa mga insektong ito ay isang hanay ng mga mata para sa akin. Hindi mo man lang sila nakikita, kaya paano mo aasahan na ma-destroy mo silang lahat? Sumang-ayon ang madla kay Kun. Ang mga insekto ay napakaliit para makita, at ang pag-ubos ng higit pang lakas sa pagpatay sa kanila ay mas mabilis lamang na mauubos ang enerhiya ni Dollar. Ang gawaing iyon ay mukhang hindi makakatulong. Ang mga insektong ito ay talagang nakakatakot. Natatakot ako na maaaring nasa libu-libong kilometro siya palayo. Ang mga insektong iyon ay ganap na hawak si Dollar. Ang kapangyarihan na makapagpapababa ng malalaking bagay sa isang maliit na sukat ay madalas na napapabayaan. Talagang mahirap itong harapin, at ginagawang isang nakakatakot na babae si Kun. Taya ko na magiging sikat si Kun pagkatapos nito. Hindi ako makapaniwala na ang isang kapangyarihan na tulad nito ay maaaring maging epektibo tulad ng nakikita natin. Kung ikukumpara sa laban sa pagitan ni na Dragon 8 at Dollar, si Kun ay nasa ibang antas ng pagiging matinding. Marahil ang kanyang katawan ay hindi kasing lakas ni na Dragon 8 at Dollar, ngunit maaari niyang gawing walang kapangyarihan ang alinman sa kanila. Siyempre, ang anumang Marquis na nakikilahok sa mga laban ng ranggo ng Gino ay makapangyarihan. Ang madla ay may iisang pag-iisip ngayon, at iniisip nilang lahat ang parehong bagay. Ini-imagine nila ang kanilang sarili bilang si Dollar at sinubukang isipin kung paano nila malalampasan ang kasalukuyang sitwasyon niya. Gayunpaman, walang nag-isip na mayroon silang maayos na solusyon. Umalis si Kun sa agarang larangan ng digmaan, iniwan si Hansen sa ilalim ng bubong ng kagubatan kasama ang mga insekto. Siyempre, hindi nakikita ni Hansen ang maliliit na insektong iyon, at wala siyang ideya kung kailan nila susubukang atakihin siya. Kaya, ang tanging magagawa niya ay panatilihing mataas ang temperatura ng apoy.
Ngunit ang paggawa nito ay isang patuloy na pag-ubos ng kanyang kapangyarihan, at alam niya na hindi siya magtatagal ng ganoon. At nang hindi makita si Kun, walang pagkakataon na manalo siya. Kahit sina Clear Seeking at King Rosa ay hindi makaisip ng paraan kung saan niya mababaligtad ang sitwasyon. Magiging napakahusay kung si Dollar ay may kapangyarihan ng hari. Ang kapangyarihan ng isang hari ay maaaring puksain ng isang buong kagubatan, at ang lahat ng mga insekto ay masusunog sa proseso. Hindi na sila magiging isang banta. Ngunit si Hansen ay isang marquis lamang. Wala siyang sapat na enerhiya upang gumawa ng malalaking area of effect spells. Kahit na ang apoy ay maaaring umabot sa buong kagubatan, hindi ito magiging sapat na malakas upang puksain ang mga insekto sa loob. Ang mga insekto ay napakaliit, ngunit hindi iyon nangangahulugang sila ay mahina. Pagkatapos ng lahat, ang mga insekto ay nilikha ng isa pang marquis. Ang pagpatay sa kanila ay mangangailangan ng kapangyarihan ng isang marquis. Habang nagtataka ang lahat kung paano malulutas ni Dollar ang sitwasyong ito, ang mga apoy na nakapaloob sa kanya ay biglang namatay. Ang mga usok ay umikot sa kanya, na iniwan siyang nakalantad sa mga insekto nang walang anumang proteksyon. Haha, sumusuko ka na ba? Kung sumusuko ka na, gagawan kita ng pabor at bibigyan kita ng 1 segundo upang punitin ang papel para sa isang maayos na pagsuko. Ang panunuya ni Kun ay umalangaw-ngaw sa buong kagubatan. Hindi ba sinabi ko sa iyo na sisirain ko ang lahat ng iyong mga mata? Tanong ni Hansen nang may peking pagkalito. Ha! Kahit na nakaharap sa kamatayan, matigas ka pa ring magsabi ng maraming kalokohan. Tinawag ni Kun ang isang kawan ng maliliit na insekto at ipinadala ang mga ito patungo kay Hansen. Ang mga insektong iyon ay napakaliit, at higit pa rito, tahimik silang lahat. Kahit ang isang duke ay hindi makakakita sa kanila. Nakatipid si Hansen ng maraming enerhiya nang isuko niya ang proteksyon ng apoy, ngunit inilagay din ito siya sa maraming panganib. Kumunat ang noo ni Yonsui at sinabi, ano ang gusto ni Dollar na gawin sa pagkakataong ito? Gagamitin ba niya ang kanyang baluti upang harangan ang mga insekto? Kahit gaano pa ito kaganda ang pagkakagawa, palaging may tahi. Ang mga insektong iyon ay mag-uudyok ng kanilang paraan at sesalake sa anumang kasukasuan o siwang. Hindi niya balak harangan ang mga insekto gamit ang baluti na suot niya, sabi ng isang tinig sa likuran nila. Ito ay kay Lone Bambo. Kuya Lone Bambo. Tumayo ang magkapatid na yon at Thousand Feather Crane at yumuko sa kanya. Kumaway lamang si Lone Bambo para umupo sila, at sumama sa kanila habang ginagawa nila iyon. Kuya Lone Bambo, sinabi mo na hindi balak ni Dollar na gamitin ang kanyang baluti upang ilayo ang mga insekto. Ngunit hindi niya nakikita ang mga insekto, kaya paano niya malalaman kung malapit na sila sa kanya? Paano mo ilayo ang isang bagay na tulad niyan? Yuzisa ni Yonsui. Sino ang nagsabi na hindi niya nakikita ang mga insekto? Simpleng tanong ni Lone Bambo. Lahat ng iba ay natahimik. Bago pa sila makasagot, tumayo si Dollar. Pat! Itinaas ni Hansen ang kanyang kamay at pinitik ang kanyang daliri habang nasa ere pa siya. Ang ilang mga barya ay lumitaw, na nagkalat sa lugar na parang ulan. Nang mahulog ang bawat barya, mayroong isang tunog ng pagpatak na sumama rito. Parang ang bawat isa sa kanila ay may dinurog. Pagkatapos ng 1 minuto, nakilala ng mga tagamasid ang tunog. Parang mga exoskeleton ng maliliit na insekto ang dinudurog. Imposible. Paano mo makikita, bago matapos ni Kun ang kanyang tanong, naputol ang kanyang tinig. Ang kanyang tunay na katawan ay wala roon, at nagsasalita siya sa pamamagitan ng mga insekto sa buong oras. Ang ulan ng mga barya ay sumaire sa bawat insekto, kaya hindi na siya makapagsalita. Natigilan ang madla, hindi lamang dahil nakita at napatay ni Hansen ang mga insektong iyon, ang nagulat sa kanila ay ang simpleng katotohanan na magagamit niya ang napakaraming barya ng sabay-sabay. Ibig sabihin ay ang coin ay doble bilang isang area of effect attack. Isang nakakatakot na bagay na pag-isipan. Paano niya nakikita ang maliliit na insektong iyon? Kahit ang ordinaryong mga dogs ay hindi makakakita sa kanila ng walang talento sa paningin. Tiyak na kakailanganin nilang magsanay ng mga kasanayan at pamamaraan sa mata. Nag-focus ba siya sa pagpapaunlad ng kanyang mga mata? Pinapanood ni Haier ang laban, puno ng mayabang na kumpiyansa sa buong oras. Ang kanyang pagmamayabang ay mabilis na natapos ng paghahayag na ito. Ang Damshan aura ni Hansen ay maaaring sumubaybay sa presensya ng anumang malapit na sangkap. Habang ang mga insekto ay maaaring masyadong maliit upang makita ng mata, ang Damshan aura ay nagpapakita ng kanilang presensya. Hindi nila maiiwasan ang pansin ni Hansen. Kabanata 2125.
Wala si Kun sa kasalukuyang larangan ng digmaan at nang madurog ang maliliit na insekto, nawala rin ang paningin niya. Nawala na niya ang lahat ng paningin kay Hansen. Si Kun ay nagulat, hindi na kailangang sabihin pa. Gayunpaman, ang unang ginawa niya ay ang magparami ng isa pang kawan ng maliliit na insekto gamit ang kanyang maliit na kapangyarihan ng insekto. Lumipad sila, kumalat sa lugar at mabangis na hinanap si Hansen. Ngunit bago pa mahanap ng mga insekto si Hansen, ang lugar ay nababad sa isang gintong liwanag. Milyon-milyong barya ang bumagsak mula sa langit na dinudurog ang bawat isa sa mga insektong pinalabas ni Kun. Nagulat si Kun. Nagparami siya ng isa pang grupo ng maliliit na insekto habang lumalayo siya sa lugar. Pinagsisihan ni Kun ang katotohanang hindi niya inilagay ang mas malaking distansya sa pagitan ng kanyang sarili at ni Hansen kanina. Higit pa rito, pagkatapos tumakbo ng maikling panahon at makita ang isang gintong anino na lumitaw sa itaas niya. Sumigaw si Kun at pinagpag ang kanyang mga pakpak sa takot. Mga insekto ang lumabas sa kanya sa isang kawen na kasing kapal ng isang usok. Tumakbo sila patungo kay Hansen na naghahangad na iligaw siya habang gumagawa siya ng isang desperadong pagtakas upang iligtas ang kanyang sarili. Sinabog ni Hansen ang papasok na kawen gamit ang isang geyser ng apoy. Ang kanyang katawan ay parang isang pantaong flamethrower at sinunog niya ang usok ng insekto at lumitaw ng direkta sa harap ni Kun. Gusto ni Kun na lumingon at umatake, ngunit nang subukan niyang gawin iyon, nawalan siya ng kontrol sa kanyang paningin. Nagsimulang umikot ang mga bagay-bagay. Ang mundo ay umiikot sa paligid niya at hindi na niya ma-orient ang kanyang sarili. Maya-maya pa, tumama siya sa lupa at nakita ang kanyang sariling walang ulong katawan na bumagsak sa sahig ng kagubatan. Nang makita ni Hyer na pinutol ni Hansen ang ulo ni Kun, siya ay nagalit ng husto. Gayunpaman, matapos mapugutan ng ulo si Kun, ang papel ng kanyang pagpaparehistro ay hindi napunit. Ang dahilan kung bakit ay agad na nahayag dahil isang mas malaking insekto ang lumabas mula sa utak sa loob ng kanyang naputol na ulo. Lumipad pataas ang insekto at pagkatapos ay pinunit ang papel mismo. Pagkatapos noon, nawala ang insekto sa paningin. Mukhang kahit si Kun ay wala sa kakayahan na malampasan ang kapangyarihan ng coin. Kailangan natin ng isang taong may tunay na kapangyarihan upang harapin si Dollar at magtagumpay sa isang 1-to-1 na laban. Natatakot akong si Lone Bamboo lang ang may kakayahan. Malakas si Kun, ngunit si Dollar ay hindi isang ordinaryong kalaban. Nagawang samantalahin niya ang kahinaan nito. Ang madla ay sabik para sa higit pa. Kahit na si Kun ay gumamit ng isang kakaibang kapangyarihan upang magdulot ng problema kay Dollar, ang mga laban na tulad nito ay hindi sapat na kapanapanabik. Hindi nito napapawi ang kanilang uhaw. Kaya, karamihan sa mga tao ay agad na lumipat sa pag-aantay sa laban sa pagitan nina Dollar at Lone Bamboo. Ang henyo ng Sky Palace kumpara sa mahiwagang si Dollar. Bago pa man magsimula ang laban, pinag-uusapan na ito ng mga tao sa lahat ng dako. Maraming tao ang naniniwala na si Dollar ang mananalo, ngunit marami rin ang nag-isip na matatalo talaga siya ni Lone Bamboo. Parehong panig ang naninindigan sa kanilang mga paniniwala, at ang pagkumbinsi sa kalaban ay tila isang imposibleng gawain. Maraming mga organisasyon sa pagsusugal ang naglagay ng mga posibilidad sa isang pantay na halaga, na nagmumungkahi na kahit ang mga eksperto ay hindi matukoy kung sino ang maaaring manalo. Alam ni Hansen na lalaban siya kay Lone Bamboo sa susunod, at kahit na gusto niyang manalo, kahit siya ay hindi sigurado kung matatalo niya ang makapangyarihang Sky. Nakipaglaban na siya kay Lone Bamboo minsan, at wala sa kanila ang nakahigitin sa isa't isa. Ang kanilang huling laban ay natapos sa isang draw. Si Lone Bamboo ay nagdusa ng isang kakilakilabot na pamamaga ng mga emosyon, at sa huli ay inilagay niya ang kanyang kutsilyo. Nagtataka ako kung gaano nakalaki ang paglaki ni Lone Bamboo mula noon. Mawawalan pa ba siya ng kontrol sa isang pagsiklab ng masasamang emosyon? Ayaw ni Hansen na makasalubong si Lone Bamboo, ngunit mayroon siyang kumukulong excitement para dito na hindi niya maikikaila. Gusto niyang makipaglaban sa kanya kasing dami ng ayaw niya. Si Dragon 8 ay mas makapangyarihan kaysa kay Lone Bamboo, ngunit habang si Dragon 8 ay parang isang perpektong killing machine, si Lone Bamboo ay kasing pino ng sining. Ang mga killing machine ay perpekto sa paraang malaki at nakakatakot sila. Gayunpaman, ang kanilang pinakamalaking kahinaan ay nasa kakayahang umangkop ng kanilang mga talento. Madalas silang kulang sa pagkakaiba-iba at lawak sa kanilang mga kasanayan, kaya hindi sila makaangkop sa mga nagbabagong sitwasyon. Sa kabilang banda, ang mga kakayahan ni Lone Bamboo ay palaging kamanghang-manghang kahit sa mga piling. Ang kanyang lakas ay hindi perpekto, ngunit ito ay maganda. At iyon ay madalas na nakakagulat sa mga tao.
Kung si Hansen ay kailangang pumili ng isang kalaban sa buhay, iyon ay si Lone Bambo. Si Dragon 8 ay isang mapanganib na kalaban, ngunit naunawaan na ni Hansen siya. Maaari niyang kalkulahin kung ano ang gagawin ng isang taong tulad ni Dragon 8, manalo o matalo. Ngunit si Lone Bambo ay palaging may isang bagay sa kanyang manggas, at palagi siyang nakakagawa ng mga bagay na hindi inaasahan ng kanyang mga kalaban. Sumali si Hansen sa Geno Being Scroll upang sumikat at makuha ang atensyon ng tinatawag na Diyos na iyon. Nakamit na niya ang kanyang layunin ngayon. Itinatag na niya ang kanyang pangalan, at hindi na mahalaga kung manalo siya o matalo. Ngunit kahit na ganoon, gusto ni Hansen na manalo sa laban-laban kay Lone Bambo. Sa Sky Palace, si Lone Bambo ay nakaupo sa loob ng isang pavilion ng bato. May isang tasa ng tsaa sa tabi niya, ngunit hindi niya ito ginalaw. Tumingin lamang siya sa buwan sa kalawakan. Ano sa tingin mo kay Dollar? Biglang lumitaw ang pinuno ng Sky Palace sa pavilion ng bato. Siya ay isang napakalakas na individual, sagot ni Lone Bambo. Paano? Nang tanungin ito ng pinuno ng Sky Palace, ginawa niya ito ng may ngiti. Pakiramdam, tahimik na sagot ni Lone Bambo. Pakiramdam. Nagtaas ng kilay ang pinuno ng Sky Palace nang may pagkagulat. Si Lone Bambo ay nag-isip ng sandali. Ang kanyang katawan ay malakas na parang isang piling dragon. Ang kanyang coin ay maaaring magsupol sa isang taong tulad ni Dragon 8, at kung tawagin niya ito ng marami, maaari nitong puksay ng isang kawan ng mga insekto. Ngunit para sa akin, hindi iyon ang pinakakatakot na bagay. Ang nakakatakot sa akin ay ang nararamdaman ko kapag pinapanood ko siyang lumaban. Anong mga damdamin ang kanyang binubuo sa iyo? Tanong ng pinuno ng Sky Palace. Pinapaniwala niya ako na siya ay hindi masisira, sabi ni Lone Bambo ng may seryosong tono. Tumango ang pinuno ng Sky Palace at tinanong siya, ano ang plano mong gawin? Tumayo si Lone Bambo at seryosong sinabi sa kanya, plano kong manalo. Mabuti. Tinapik siya ng pinuno ng Sky Palace sa balikat at wala nang sinabi pa. Matapos umalis si Lone Bambo sa pavilion, isang babae na may itim na maskara ang lumitaw sa tabi ng pinuno ng Sky Palace. Tahimik niyang sinabi, sa tingin mo ba ay may kakayahan si Lone Bambo na manalo? Hindi mo kailangang pagdudahan ang mga kakayahan ni Lone Bambo, sabi ng pinuno ng Sky Palace. Hindi mo dapat sabihin iyan. At hindi iyon ang tinanong ko. Tinanong kita kung sa tingin mo ay mananalo siya. Tinitigan siya ng babaeng may itim na maskara. Binuksan ng pinuno ng Sky Palace ang kanyang mga kamay at sinabi, nakita mo ang mga kapangyarihan na taglay ni Dollar. Hindi pa natin siya gaanong kilala, ngunit masasabi kong siya ay isang nakakatakot na tao. Maaari lamang tayong maghintay at tingnan kung mananaig si Lone Bambo, ngunit hindi pa niya ako nabigo noon. Bumalik si Lone Bambo mula sa Sky Palace at pumunta sa kanyang sariling pribadong isla. Bago siya pumasok sa kanyang bahay na kawayan, huminto siya sandali at tumingin dito. Ang pintuan ng kawayan ay bahagyang itinulak, at isang maliit na babae ang tumalon sa pagbubukas. Ngunit sa likuran niya, isang lalaking may itim na buhok. Sino ka? Tanong ni Lone Bambo sa binata. Alam niyang isa sa mga Sky ang lalaki, ngunit hindi pa siya nakakakita ng isang batang Sky na kasing lakas noon. Ang presensya ng lalaki ay parang isang nakakatakot na hayop o kahit ang pinakamadilim na bahagi ng kalaliman mismo. Kahit na ang lalaki ay nakatayo mismo roon, ang mga pandaman ni Lone Bambo ay walang masabi sa kanya tungkol sa lalaki. Evil Eye. Ngumiti ang lalaki. Kumunat ang noo ni Lone Bambo. Alam niya ang pangalang iyon, ngunit hindi niya inaasahan na si Evil Eye ay muling isinilang bilang isa sa mga Sky. At higit pa rito, palihim niyang dinala ang isang maliit na babae sa Sky Palace. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ni Lone Bambo. Ikiniling ni Evil Eye ang kanyang mga balikat sa isang pagkibit ng balikat. Pumunta ako rito para sa iyo. Ikaw at si Dollar ay interesante. Gusto kong makipaglaban sa inyong dalawa, ngunit kayo ay magkikita muna. Para matiyak na hindi ako mawawala, pumunta ako rito upang makita ka muna. Sa totoo lang, hinahanap namin si Dollar. Hindi namin alam kung saan siya mahahanap, kaya pumunta kami sa iyo muna. Ang maliit na babae ay nagsalita ng may nakakagulat na dami ng pagiging seryoso. Kabanata 2126. Wala ni isang salita si Lone Bambo. Tahimik niyang inabot ang kanyang Jade Sword. Walang sino man ang mag-aakala na si Evil Eye ay muling isinilang bilang isa sa mga Sky, at walang sino man ang mag-aakala na magtatago siya upang makapasok sa Sky Palace. Hindi kailanman inaasahan ni Lone Bambo na makasalubong si Evil Eye sa kanyang tahanan, sa lahat ng lugar na maaari nilang magkita. Wala siyang isang security camera na naka-install sa kanyang tahanan, at iyon ay dahil karaniwan ay walang pangangailangan.
Hindi niya maisip ang isang taong may lakas ng loob na palihim na pumasok sa Sky Palace maliban sa lalaking nakatayo ngayon sa harap niya, si Evil Eye mismo. Kahit na ang isang Diyos na piling ay hindi dapat nakapagpilit ng kanyang paraan papasok sa Sky Palace. Nang bumukas ang pintuan ng kawayan, naramdaman ni Lone Bambo na parang biglang nawala ang kanyang mga opsyon. Para bang wala na siyang ibang pupuntahan, at ang tanging paraan pasulong ay ang labanan ng lalaking lumapit sa kanya. Dahil sa nararamdaman ni Lone Bambo mula kay Evil Eye, marahil ay hindi na mahalaga kung mayroon siyang mga security camera. Kahit na mayroong naka-install, nagduda siya na makikita nila si Evil Eye. Ngunit ito ay Sky Palace. Kung lalaban sila, anuman ang manalo o matalo si Lone Bambo, ang mga awtoridad ng Sky Palace ay aalerto sa kaguluhan. Kung paano inaasahan ni Evil Eye na makatakas mula sa Sky Palace pagkatapos ng isang laban ay lampas sa imahinasyon ni Lone Bambo. Si Evil Eye ay isang marquis na lamang ngayon. Kahit na ang kanyang isipan ay Diyos, imposibleng makatakas siya sa Sky Palace nang hindi napapansin. Lalo na kung isa sa alang-alang na mayroon siyang isang maliit na babae kasama niya. Halos hindi makapaniwala si Lone Bambo na si Evil Eye ay ganoon katigas ang ulo. Masyado na ito. Walang paraan na papasok siya sa Sky Palace para lang makipag-away kay Lone Bambo nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan. Siyempre, walang paraan si Lone Bambo na malaman kung ano talaga ang gusto ni Evil Eye. Okay lang iyon, gayon pa man. Kung matatalo niya si Evil Eye sa labanan, kung gayon ang anumang gusto niyang maunawaan ay maliliwanagan. Hindi ginamit ni Lone Bambo ang Jade Sword para sa pagsasanay. Wala itong naglalabas na makinang na liwanag o hangin ng espada, ngunit ang presyon na inilabas nito ay sapat na upang magdala ng kalmadong enerhiya kay Evil Eye. Tumayo lang si Evil Eye kung nasaan siya, hindi gumagalaw. Tumingin siya sa mga mata ni Lone Bambo at hindi pinansin ang kanyang espada. Hindi sila gumalaw, at walang nakikitang labanan sa pagitan nila. Ang dalawa ay nagtinginan lamang nang walang karagdagang palitan. Lumipas ang panahon, at ang buong kagubatan ng kawayan ay tila nagyelo sa oras. Tahimik na nakatayo sina Evil Eye at Lone Bambo, na kasing tibay ng dalawang bundok. Kahit ang pinakamalaking bagyo ay hindi sila mag-uudyok na gumalaw. Pinag-aralan nila ang isa't isa ng mabuti, naghihintay ng kaunting pagbubukas. Ngunit sa kabila noon, naramdaman nilang pareho na wala sa kanila ang matatalo ng isa't isa. Para bang sa sandaling ilabas nila ang kanilang unang pag-atake, iyon na ang kanilang huli. Walang magiging pagkakataon para sa isang pangalawang pagkakataon. Kaya, wala sa kanila ang gumalaw. Wala sa kanila ang nakahanap ng oportunidad na hinahanap nila. Evil Eye, gutom na ako. Gusto kong kumain ng pagkain. Hinimas ng maliit na babae sa tabi ni Evil Eye ang kanyang tiyan. Ang kanyang kulay rosas na mukha ay direktang tumingin sa mukha ni Evil Eye habang hinihila niya ang braso nito. Ngunit pagkatapos ng paghila na iyon, nagbago ang nagyayelong sitwasyon. Ang laban ni Evil Eye at Lone Bambo ay magiging napakalapit, at ang anumang pagkakamali na gagawin ng alinman sa kanila ay haantong sa isang garantisadong pagkatalo. Hinayla ng maliit na babae si Evil Eye, ngunit sinigurado ni Evil Eye na huwag hayaang maistorbo ang sarili. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, lumikha ito ng isang napakaliit na pagbabago sa kanyang life force. Itinaas ni Lone Bambo ang kanyang Jade Sword at nag-teleport sa harap ni Evil Eye. Ito ay isang espada na walang iniwan na bakas. Nagkamali si Evil Eye, at alam niyang hindi niya maiiwasan ang papasok na pag-atake. Ang paggawa noon ay magiging imposible, kaya matatalo siya at wala siyang magagawa upang maiwasan ang nakakadismayang resulta na iyon. Ngunit sa susunod na segundo, inilipat ni Evil Eye ang kanyang kamay. Hinayla niya ang maliit na babae sa harap ng espada ni Lone Bambo. Isang walang kwentang kilos iyon. Ang espada ni Lone Bambo ay maaaring pumutol sa maliit na babae nang hindi man lang bumagal bago ito tumama kay Evil Eye. Ang katawan ng maliit na babae ay hindi makakaharang sa pag-atake para kay Evil Eye. Ngunit kahit na ganoon, nagyelo ang espada ni Lone Bambo. Hindi niya ginamit ang espada upang putulin ang maliit na babae. Hinayla niya lamang ito pabalik at hinawakan ang maliit na babae. Sa sandaling iyon, sumugod si Evil Eye ng diretso kay Lone Bambo upang hawakan ang kanyang puso. Nagkamali si Lone Bambo sa pagpigil, tulad ng ginawa ni Evil Eye. Nang magpalit sila ng pwesto, mayroong isang papasok na pag-atake na hindi niya maiiwasan. Siya na ngayon ang nasa natatalong panig. Ngunit hindi gumalaw si Lone Bambo. Lumiwanag lamang ang kanyang mga mata. Bumukas ang Sky Eye sa kanyang noo, at ito ay lumiwanag ng pula. Tumaas ang lakas ni Lone Bambo, at ang kanyang kapangyarihan ay umabot sa isang hindi kayang tiisin na antas.
Nakalimutan mo na ba na isa rin ako sa mga Sky? Ngumiti si Evil Eye nang may baliw na ngiti. Bumukas din ang kanyang pangatlong mata, ngunit sa loob ng kanyang Sky Eye ay may 4 na lilang pupil. Para silang maliliit na bulaklak, ngunit sila ay kasing nakakatakot na gaya ng kanilang kagandahan. Nang lumakas si Evil Eye, hindi gumalaw si Lone Bambo. Ang ginawa lamang niya ay ang itaas ang kanyang Jade Sword. Ngunit sa sandaling iyon, ang maliit na babaeng hinawakan ni Lone Bambo ay itinaas ang kanyang mga braso. Ang kanyang mga kamay ay naging pula, at inihagis niya ang kanyang nakabukas na palad sa dibdib ni Lone Bambo. Kasabay ng pangyayaring ito, ang 4 na masasamang mata ni Evil Eye ay lumiwanag ng lila. Inihagis ni Lone Bambo ang maliit na babae at ginamit ang kanyang Jade Sword upang harangan ang kamay ni Evil Eye. Ngunit ang isa pang kamay ni Evil Eye ay umabot na upang hawakan si Lone Bambo sa ulo. Ang kapangyarihang iyon ay sumugod sa utak ni Lone Bambo na parang kulog. Itinutok ni Lone Bambo ang kanyang nakakapangangilabot na tingin sa kanyang kalaban. Ngunit ang 4 na masasamang mata ni Evil Eye ay sumalungat sa titig ni Lone Bambo. Ang 4 na bulaklak na lilang mata ay nagsimulang umikot. Ang mga kapangyarihan ng lilang masamang mata ay demonyo, at diretso silang sumugod sa Sky Eye ni Lone Bambo. Kahit na naranasan mo na ang mga bangungot, hindi mo pa rin natutunang maging malupit. Nangangailangan ka ng pagkatalo. Masamang ngumiti si Evil Eye, habang ang pulang mata ni Lone Bambo ay nagsimulang mamaga. Ngunit sa ilalim ng lilang ilaw, ito ay nagiging lila. Ang pulang mata ay naging 4 na lilang mata. Patong. Ang katawan ni Evil Eye ay bumagsak sa lupa, na parang putik. Si Lone Bambo lamang ang nanatiling nakatayo, ngunit ang kanyang Sky Eye ay mayroon na ngayong 4 na bulaklak na lilang pupil. Isinara ni Lone Bambo ang kanyang Sky Eyes at tumingin sa katawan ni Evil Eye. Ang dibdib ni Evil Eye ay may marka ng espada. Malamig niyang sinabi, nakakahiya. Napakalakas niya, at gayunpaman, niloko siya ng isang bagay na kasing simple ng emosyon. Maaari niya akong patayin. Bakit niya ako inihagi sa halip na patayin ako? Nalilitong tumingin ang maliit na babae kay Lone Bambo. Iyon ay isa lamang sa mga dahilan kung bakit siya tanga, malamig na sabi ni Evil Eye. Ilang oras ang lumipas, mga ilaw ang bumaba mula sa kalangitan sa itaas. Isang piling ng Sky Palace na klase ng hari ang dumating sa isla, na may dalang ilang piling ng klase ng hari. Lone Bambo, ano ang nangyari rito? Tumingin ang hari sa katawan bago lumingon kay Lone Bambo. May isang lalaking dumating dito at sinubukang patayin ako, malamig na sabi ni Lone Bambo. Hindi nagtagal, kinuha ng hari at ng kanyang mga tao ang katawan ni Evil Eye. At kinabukasan, si Lone Bambo, na si Evil Eye na ngayon, ay kinuha ang maliit na babae at umalis sa Sky Palace. Kabanata 2127. Noong araw na dapat lumaban sina Dollar at Lone Bambo, maraming piling ang nagtuon ng pansin sa laban. Mas binigyan nila ito ng pansin kaysa sa alinmang laban ng mga hari. Sa tingin mo sino ang mananalo? Sa tingin ko si Lone Bambo ang mananalo. Ang Sky Palace ay hindi basta-basta lang na grupo, alam mo. At si Lone Bambo ang pinakamahusay na marquis na mayroon sila. Ang mga ordinaryong marquis ay hindi umaasang makikipagkompetensya sa mga tulad niya. At habang si Dollar ay malakas nga, ang kanyang mga talento ay masyadong simple. Bukod sa kanyang matibay na katawan at sa kanyang coin, wala nang ibang masyadong mahalaga sa kanya. Oo, gamit ang ilang teknik na taglay ni Dollar, lubos na malamang na hindi siya magiging kataas-taasan. Ang isang piling tulad ni Lone Bambo ay hindi matatalo ng isang maliit na Geno Art. Masyado siyang malakas. Paano mo nalaman na si Dollar ay hindi nagtatago ng mga dagdag na Geno Art na hindi pa natin nakikita? Ang laban ay pinag-usapan ng husto, at hindi nagtagal, lumiwanag ang Geno Being Scroll sa kalangitan. Sa sandaling gawin iyon, ang mga kalahok ay inilipat dito. Lone Bambo, makipaglaban tayo ng totoo. Lumitaw si Hansen sa gitna ng disyerto. Tumingin siya sa harap niya, sinusubukang makita ang kanyang kalaban, ngunit hindi niya makita si Lone Bambo. Kumunat ang noo ni Hansen. Naging pamilyar na niya si Lone Bambo, at tiyak na hindi siya ang uri ng taong magtatago. Kung may laban siyang dadaluhan, titiyakin niyang naroon siya agad upang makipag-ugnayan sa kanyang kalaban. Tumingin siya sa paligid ngunit walang nakitang bakas ni Lone Bambo. Naguluhan ang mga manunood dito. Maingat nilang sinuri ang kapaligiran, ngunit hindi rin nila nakita ang anumang bakas ni Lone Bambo. Bigla, ang espasyo sa paligid ni Hansen ay nabaluktot, na nagbalik sa kanya palabas ng Geno Being Scroll kasama ang kanyang papel na buo pa rin. Mabilis na naunawaan ni Hansen kung ano ang nangyari. Nagdesisyon si Lone Bambo na huwag dumalo sa labanan, kaya si Hansen ay automatikong idineklarang tagumpay.
Lahat ay lubos na nagulat sa hindi inaasahang pangyayaring ito. Ang laban na ito ay lubos na inaasahan ng lahat at hindi ito nangyari. Sa halip, nagdesisyon si Lone Bambo na sumuko nang hindi man lang sumubok. Ang mga chismis ay kumalat na parang apoy sa buong universo. May mga bulong na si Dollar mismo ay isa sa mga Sky, at iyon ang dahilan kung bakit nagdesisyon ang kanyang kapantay na si Lone Bambo na huwag siyang labanan. Mayroong maraming iba pang mga chismis din na nagsasabing si Dollar ay nakipagkasundo sa mga pinuno ng Sky. Dahil sa mga kasunduang ito, ayon sa mga theorist ng konspirasyon, si Lone Bambo ay lumayo sa paligsahan. Mas malalayo pa ang maraming teorya kung paano si Dollar ay may romantikong relasyon kay Lone Bambo, at si Lone Bambo ay sumuko upang magpatuloy ang kanilang pag-iibigan. Hindi pinansin ni Hansen ang alinman sa mga chismis na ito, ngunit nakaramdam siya ng pag-aalala. Hindi katulad ni Lone Bambo ang pagsuko sa isang laban. Hindi pa niya ito nagawa noon. May isang bagay na dapat na nangyari upang pigilan siya sa pagdalo sa laban. Nagdesisyon si Hansen na tawagan si Yisha at ipaalam sa kanya na ligtas siya. Matapos gawin iyon, nakipag-ugnayan siya sa Sky Palace upang ipaalam din iyon. Tinanong din niya si Lone Bambo. Gayunpaman, ang narinig niya ay nagdulot ng kunot sa kanyang noo. Sinabihan siya na ang Sky Palace mismo ay walang alam kung bakit hindi nakilahok si Lone Bambo sa laban. Sinabi nila na wala siya sa loob ng ilang araw at hindi pa rin ito bumabalik. Nawala ng pakikipag-ugnayan sa kanya ang Sky Palace. Gayunpaman, ang pinakakapakipakinabang na bagay ay ang isang especially iya ay natuklasan sa bahay ni Lone Bambo. Ang especially iya ay isang Sky, ngunit walang record sa kanya sa mga record ng Sky Palace. Para bang bigla siyang lumitaw. Ano kaya ang nangyari? Kumunat ang noo ni Hansen. Alam niyang may masamang nangyari kay Lone Bambo. At napakahalaga na malaman na hindi siya mahanap ng Sky Palace o makuha ang kaunting bakas na maaaring humantong sa kanyang kinaroroonan. Matapos ang pag-uusap ni Hansen sa pinuno ng Sky Palace, sinabi ni Hansen sa kanya ang kanyang sariling kwento. Sinabi niya na babalik siya sa Sky Palace ng mag-isa, at walang kailangang mag-ayos ng sasakyan para sa kanya. Sa isang primal planet, si Evil Eye ay nakaupo sa isang bato. Nanguhuli siya ng isda sa pampang ng isang mahinahong sapa. Ang maliit na babae ay nakaupo sa tabi niya, hawak ang kanyang panga at pinapanood ang tubig ng ilog. Mayroong isang paghila sa linya, at hinaila ni Evil Eye pabalik ang fishing rod at hinaila ang isda palabas ng tubig. Tanghal iyan. Ngumiti si Evil Eye sa maliit na babae. Ngumiti ang maliit na babae kay Evil Eye, ngunit pagkatapos niyang tumingin sa kanya, nagulat siya. Turo niya sa kanya at sinabi, dugo. Kumunat ang noo ni Evil Eye at pinunasan ang kanyang noo. Ang kanyang pangatlong mata, na kasalukuyang nakapikit, ay nagsimulang damyugo. Ang lalaking ito ay hindi marunong sumuko. Pinunasan ni Evil Eye ang dugo mula sa kanyang noo at ngumisi. Ganap mo na bang nasipsip ang kanyang katawan at kapangyarihan? Tanong ng maliit na babae, na nabigla pa rin. Pinagsama ko ang aking sarili sa kanyang katawan at kapangyarihan, ngunit napahinto si Evil Eye. Ngunit ano? Tanong ng maliit na babae. Ang kanyang kalooban ay masyadong malakas. Wala akong magagawa upang mapahina ito. Sa palagay ko ay magtatagal lang ito. Ikiniling ni Evil Eye ang kanyang mga balikat, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasalita, ngunit ayos lang iyon. Ang kanyang katawan at kapangyarihan ay akin na, at iyon ang katotohanan. Ang pakikibaka ng kanyang kalooban ay walang silbi. Madudurog din ito sa huli. Talaga, nakakahiya naman. Bumalik ang maliit na babae sa panunood ng sapa habang hawak ang kanyang panga sa kanyang mga kamay. Inisip ng lahat na kakaiba ang desisyon ni Lone Bambo na sumuko, ngunit ang rango ng Geno Being Scroll ay nagpatuloy ng walang tigil. Ang bawat tier ay nabawasan na sa nangungunang 16 na mandirigma. Nakarating na sa huling yugto sina Hansen, Yisha, Little Flower, at Exi Chingking. Sila lang ang nasa iba't ibang tier. Ang huling ilang laban ni Hansen ay hindi magiging masyadong mahirap. Mayroon siyang malakas na katawan at coin. Tinalo niya ang isa sa mga destroyed at tumalon ng diretso sa bilang 8. Hindi rin masyadong mahirap para kay Little Flower o Yisha. Wala sa kanila ang nagkaroon ng problema na dapat harapin, at lahat ito ay maayos. Ngunit si Exi King ay hindi gaanong nagtagumpay. Nakarating siya sa maraming problema. Ang kanyang kalaban ay isa rin sa mga destroyed, at ang Earl Destroyed na iyon ay may reputasyon na hindi kalayuan kay Lone Bambo. Ang Destroyed at ang Sky ay kabilang sa nangungunang 10 mas mataas na lahi, kaya kahit ang kanilang mga miyembro ng klase ng Earl ay napakalakas.
Ginamit ni Xi Jinping ang kanyang silver book upang gayahin ang hugis at anyo ng Destroyed Earl, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya naharang ang mga pag-atake ng halimaw. At ang anumang karagdagang Xenogeneics na kanyang pinalabas ay mabilis na winasak ng Destroyed Earl. Ang Destroyed Earl ay may 3 ulo at 6 na braso. Ginamit niya ang mga kapangyarihan ng liwanag, dilim, at kaguluhan. Ang kanyang katawan ay halos kasing lakas ng katawan ni Hansen noong siya ay isang Earl. Ang kanyang mga Geno art ay medyo nakakatakot din. Ang mga kapangyarihan sa pagguhit ni Xi Jinping ay walang silbi laban sa kanya. Si Xi Jinping ay hindi masyadong masama. Mas mababa pa rin siya kay Earl Odoga. Ang kanyang Geno armament ay kakaiba, iyon ay sigurado. At mukhang hindi sapat iyon upang matalo si Odoga. Mukhang si Odoga ang mamumuno sa mga ranggo ng klase ng Earl. Ang mga taong nanood ng mga laban ng Earl ay nakakita na si Xi Jinping ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Pang! Isang makapangyarihang suntok mula kay Odoga ang Samaire sa pinakabagong pagguhit ni Xi Jinping, pagkatapos ay nagpatuloy patungo sa kanyang mukha. Nang tumama ang suntok, sina Xi Jinping at ang Silver Book ay lumipad patungo sa isang gilid ng bundok. Ang nagresultang pagguho ng lupa ay nagdala ng kalahati ng bundok. Iyon na iyon. Hinayla ni Xi Jinping ang kanyang sarili palabas ng mga labi. Isang ngisi ang palm unit sa kanyang duguan na bibig. Tumigil siya sa pagguhit at inihagis ang libro, pagkatapos ay nagsuot ng baluti sa kanyang katawan. Gusto mo bang ipagpatuloy ang laban na ito? Tumingin si Odoga sa kanya na parang isang bigong instructor. Ang laban na ito ay nagsimula pa lamang. Ipinakita ni Xi Jinping ang kanyang mga ngipin, at isang pilak na liwanag ang lumabas sa kanya na parang bulkan. Nang ibaba ni Xi Jinping ang kanyang libro, ipinakita niya kung gaano siya kasama. Kabanata 2128. Ang mabangis na unos ng mga suntok ay mahirap unawain. Kumikislap ang mga mata ni Xi Jinping ng apoy na pilak. Ang mga suntok na pilak na kanyang inihagis ay hindi masisira. Isang maliit na pagkakataon lamang ang mayroon si Odoga sa pagtatangka na itaboy ang mga mabangis na hampas na papunta sa kanya. Iwinagayway ni Odoga ang kanyang 6 na braso upang protektahan ang sarili habang ang mga kapangyarihan ng liwanag, dilim, at kaguluhan ay nagtutulungan sa isang pagtatangka na wasakin si Xi Jinping. Ngunit ang nagngangalit na si Xi Jinping ay wala man lang pakialam sa tinatangka ng kanyang kalaban. Ang kanyang mga kamao ang may kontrol na ngayon, at mayroon lamang isang bagay na gusto nilang gawin, umatake. Gusto niyang durugin si Odoga, na hampasin siya ng husto na hindi na siya makikilala sa putik ng lupa. Hindi pinansin ang pag-atake ni Odoga, sumulong siya at hinayaan ang sarili na matamaan. Gayunpaman, parehong nakatuon sina Xi Jinping at Odoga sa pag-atake. Ang pinakamalupit at pinakamaruming laban sa Geno Being Scroll ay nagsimula pa lamang. Ang 6 na kamao ni Odoga, na may nakakatakot na mga kapangyarihan, ay sumugod kay Xi Jinping. At habang nangyayari ito, ginamit ni Xi Jinping ang kanyang sariling kapangyarihan upang paulit-ulit na hampasin si Odoga. Nasira ang baluti, napunit ang laman, nagsabog ang dugo, ginagamit nila ang pinakaprimitibo at pinaka-basic na paraan upang makipaglaban sa isa't isa. Ang 6 na kamao ni Odoga ang may bentahe, sa kasamaang palad. Ngunit hindi ito nangangahulugan na si Xi Jinping, na mayroon lamang likas na pares ng mga kamao, ay mahina. At habang tumataas ang pinsala sa kanya, lalo siyang lumalakas. Ang kanyang mga kamao ay gumagalaw na parang kidlat, at ang mga aninong itinatapon nito ay mga nag-aagos na dugo at nababasag na buto. Naggalit at sumigaw si Odoga sa kanyang walang tigil na kalaban. Ang kanyang katawan ay malubhang nasugatan ng galit ng kanyang kaaway, at hindi niya mapigilan ang pagsigaw dahil sa hindi kayang tiisin na sakit. Pareho silang nagkakaroon ng sugat. Ang dugo ay nagsabog sa hangin na parang mga talulot ng bulaklak, ngunit wala sa kanila ang nagpakita ng senyales ng pag-urong. Ang kanilang paulit-ulit na mga hampas ay tila lalong lumalala. O Diyos ko, hindi na ito isang kompetisyon. Isang pagpatay ito. Masyadong malupit ito. Masyadong marahas ito. Ganito ang dapat na hitsura ng isang tunay na laban. Oh, gusto ko ito. Medyo interesante ito, dapat kong aminin. Mas kasiya siyang panoorin ang isang hilaw na laban. Sige. Patayin mo siya. Sige. Ang madla ay nagugutom para sa higit pa. Ang karahasan ng laban ay nagdulot ng isang hindi maubusang pagkauhaw sa dugo mula sa kanila, na nagtutulak sa kanilang excitement. Ang mga antas ng adrenaline ng madla ay nasa tuktok na. Pang! Lumipad palayo sina Odoga at Xi Jinping sa isa't isa.
Ang isa sa kanila ay bumagsak sa isang gilid ng bundok, samantalang ang isa ay nahulog sa isang bukas na parang. Pareho silang malubhang nasugatan. Ang 6 na braso ni Odoga ay nabali na. Ang ilan sa mga ito ay ganap na napunit, samantalang ang iba ay nakasabit sa kanilang mga litid. 2 lamang ang ganap na nakakabit, ngunit kahit na sila ay malubhang nasugatan. Ang 3 mukha ay namamaga at ang isang mata ay napunit. Ang dugo ay binabad ang buong anyo ng Earl. Si Exi Chinking ay hindi gaanong mas magaling kaysa sa kanyang kalaban. Ang kanyang mga binti ay nabali, ang kanyang kanang balikat ay na-dislocate, ang kanyang 2 mata ay nabasag, at ang lahat ng kanyang mga tadyang ay nabali o nasira. Sa dami ng dugo na binabad sa kanya, mayroon lamang isang bagay na matatawag mo sa kanya, isang lalaking duguan. Ngunit ang life force ni Exi Chinking, sa kabila ng lahat ng iyon, ay hindi humina. Sa katunayan, tumaas ang ningning nito. Kinuha niya ang kanyang sarili mula sa hukay ng lupa at lumiwanag ng pilak na liwanag. Ang liwanag na iyon ay binalot ang kanyang buong katawan na parang isang gutom na apoy. Si Odoga ay mukhang malungkot bilang paghahambing. Matapos itaas ang kanyang sarili sa parang, lumikha siya ng kapangyarihan. Ang mga enerhiya ng liwanag at dilim ay nagtipon sa mga buko ng kanyang mga kamao, na binibigyan ang bawat isa sa kanila ng isang umiikot na halo ng itim at puting ilaw. Habang tumataas ang kapangyarihan ni Odoga, ang itim at puting kapangyarihan ay parang Tai Chi. Isang kakaibang kapangyarihan ang nagpapanatili sa kanila pareho sa perpektong balanse. Nang makita sina Odoga at Exi Chinking na nagtitipon ng kanilang lakas, alam ng madla na ang susunod na mangyayari ay iyon na. Ang kanilang panghuling mga pag-atake ay darating na. Sa kondisyon ng dalawa sa kanila, ang paglikha ng ganoong karaming kapangyarihan ay nangangahulugan na ito ay dapat na ang panghuling pag-atake. Malakas ka, ngunit mas mahina ka pa rin sa akin. Maaari kang sumuko na ngayon kung gusto mong mabuhay. Ang kamao ni Odoga, na naglalabas ng lahat ng enerhiyang iyon, ay umaabot sa maximum capacity habang nagsasalita siya. Ang nakakatakot na mga kapangyarihan ay nagdulot ng panginginig sa lahat sa kanyang paligid. Ang dimensyon ng espasyo na kanyang tinitirhan ay tila nabaluktot at umikot sa ilalim ng itim at puting kapangyarihan na dala niya. Pasensya na, ngunit natatakot ako na hindi ko alam kung ano ang iyong tinutukoy. Mukhang kulang ang aking bokabularyo ng ilang salita, at sa tingin ko ang sinabi mo lang ay maaaring kabilang sa mga nawawala. Ang dugo ay umaagos mula sa mga mata ni Exi Chinking. May kakaiba siyang ngiti, at isang pilak na apoy ang nagtulak sa kanya pasulong. Liwanag, dilim, at kaguluhan. Sama-sama, ang mga ito ang pinakamatatag na elemento na maaari mong makuha. Nagsasama-sama ang mga ito upang lumikha ng destroyed light. Ito ang pinakamakapangyarihang godlight sa buong Geno Universe. Kapag ang pag-atake na ito ay tumama sa iyo, ikaw ay magiging isang alaala na lamang. Gusto kita, sa totoo lang, at mas gusto ko ang posibilidad na hayaan kang mabuhay at hindi ka patayin. Bukod pa rito, kung mangako kang sumali sa destroyed, papayagan kitang manalo, dahan-daang sabi ni Odoga. Ang tanging paraan na maaari kong payagan ang aking sarili na manalo ay kung puksain ko ang bawat kalaban na nasa aking dinadaanan. Ipakita mo sa akin ang lahat ng kaya mo. Huwag kang magpigil, at lumaban ka sa akin, sabi ni Exi Chinking. Ang kanyang pilak na apoy ay parang ang panghuling pag-alo ng isang bulkan na handa ng sumabog. Kung gusto mong mamatay, kung gayon ay hayaan mo na. Sumadya't sa kapangyarihan ni Odoga. Ang pag-atake na inilabas ng kanyang kamao ay sumugod kay Exi Chinking. Ang itim at puting kapangyarihan ay nagsama. Mukhang maaari nitong puksain ng anumang nasa daanan nito habang papunta ito kay Exi Chinking. Ang lahat ng bagay na makikipag-ugnayan sa umiikot na kapangyarihang iyon ay malamang na masisira. Ang shockwave lamang ng kapangyarihang iyon ay sapat na upang mapunit ang lupa sa milya-milya at wasakin ang mga kalangitan. Ang huling Exi Ching kanan. Ang baluti sa katawan ni Exi Chinking ay nabasag sa ilalim ng pagtaas ng kanyang sariling kapangyarihan. Tumayo siya sa larangan ng digmaan na hubad ang pang-itaas na bahagi ng katawan na may masamang ngisi. Ang kanyang mga mata ay dumudugo, at habang hindi siya makakakita, mararamdaman pa rin niya ang lokasyon ng kanyang kalaban. Ang kanyang suntok ay inilabas, papunta sa godlight na taglay ng lalaking destroyed. Ang pilak na kamao ay naging isang orb ng liwanag. Sumulong ito upang hampasin ang itim at puting kapangyarihan ng sabay. Boom! Ang dalawang nakakatakot na kapangyarihan ay nagbanggaan, at ang resulta ay parang pagsabog ng isang hydrogen bomb. Ang higanting pagsabog ay parang isang araw na nagiging supernova, na nilalamon ang lahat sa paligid nito.
Masyadong maliwanag ito para sa sino man na makita ang anumang nasa loob nito. Nang sa wakas ay hamina ang mga ilaw, isang higanteng bangin na lamang ang natitira. Sa loob ng malalim na bunganga na iyon, isang tao ang natitira na nakatayo. Ang isa pang tao ay gumugulong sa lupa na nagpupumilit na bumangon. Tumingin si Xi Jinping kay Odoga na nagsisikap na bumangon mula sa lupa. Habang inaayos ang kanyang pilak na buhok, malamig niyang sinabi, "Malakas ka, ngunit mas mahina ka sa akin. At dahil mukhang naiintindihan mo na ngayon ang aking kapangyarihan, ililigtas ko ang iyong buhay. Bumalik ka, magsanay ng ilang daang taon, at pagkatapos ay bumalik ka sa akin. Marahil sa oras na iyon ay magkakaroon ka ng 0.0001% tsansa na matalo ako. Babalik ako." Hindi makatayo si Odoga. Pinunit niya ang kanyang papel at nawala sa larangan ng digmaan. "Ako ay hindi matatalo, saan man ako magpunta." Pinatakbo ni Xi Jinping ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok at nawala sa sulok ng dimensyon na iyon. Pang! Sa sandaling mailipat si Xi Jinping pabalik mula sa Geno Being Scroll, ang kanyang nasugatang katawan ay bumagsak. Ang kagustuhang manalo at ang kasamang adrenaline ang tanging mga bagay na nagpanatili sa kanya. Kabanata 2129. Masyadong malubha ang sugat ni Xi Jinping at masyadong pagod na upang magpatuloy sa mga laban ng ranggo ng Geno, kaya natapos siya sa nangungunang 8. Gayunpaman, ang mga taong nanood sa kanya at kay Odoga na lumaban ay naniniwala na ang isa sa dalawang iyon ay dapat na nanalo ng unang pwesto. Sa kasamaang palad, ang dalawang makapangyarihang ito ay naglaban ng masyadong maaga. Ang isa ay natalo sa isang malungkot na estado, at ang isa ay nagwagi ngunit natalo rin sa isang malungkot na estado. Nagpatuloy ang mga ranggo ng laban na may ilang nakakagulat na resulta. Sa ika-4 na laban ng tier ng hari, si Hisha ay talagang natalo na nagulat sa kanyang maraming tagahanga. Ang kanyang panghuling posisyon ay nasa ranggo na numero 4. Wala si Hansen doon upang panoorin ang laban, kaya hindi niya alam kung ano ang humantong sa kanyang pagkatalo. Gayunpaman, ayon sa kanyang narinig, isang kakaibang bagay ang nangyari sa laban. Madaling nakarating si Han Littleflower sa kanyang panghuling laban. Ang kanyang mga kapangyarihan sa Sacred ay nagpapahintulot sa kanya na manipulahin ang espasyo at oras, at walang Viscount ang nakahamon sa teknik na iyon sa larangan ng digmaan. Walang sino man ang mas malakas kaysa kay Han Littleflower, kaya lubos na malamang na makamit niya ang posisyon na numero 1 matapos makumplito ang kanyang panghuling laban. Kung hindi dahil kay Evil Eye, si Hansen ay magiging siguradong mananalo sa buong Marquis tier bracket. Ngunit sayang, hindi ganoon. Dahil nandyan si Evil Eye, walang garantiya na si Hansen ay magwawagi. Pinanood ni Hansen ang mga laban ni Evil Eye nang may matinding konsentrasyon. Ang lalaki ay mukhang nakakatakot, ngunit naisip ni Hansen na may kakaiba sa kanya. Ano iyon, hindi matukoy ni Hansen. Tinawagan ni Hansen si Hisha upang i-highlight ang kanyang pag-aalala. Gusto din niyang aliwin siya pagkatapos ng kanyang pagkatalo. "Aking Reyna, pupunta ako sa Naromon at bibisita ka sa loob lamang ng ilang araw." Si Hisha ay nakaupo sa kanyang trono na may mahabang puting binti na nakakross ng comfortable sa harap niya. Tumingin siya kay Hansen sa pamamagitan ng video feed, ngumiti, at sinabi, "Babalik ka para aliwin ako." "Hindi. Ikaw ang pinakamalakas na babae sa lahat. Nagkamali ka lang at iyon lang iyon." Ang mga kasanayan ni Hansen sa pag-aaliw ay tila kulang na. Ngumiti pa rin si Hisha, at tumingin siya kay Hansen. Ang mecha ay gumawa ng isang mapagbigay na alok kapalit ng kanilang panalo. "Mayroon na tayo ng kailangan natin ngayon. Talaga bang inakala mong matatalo ako?" Nagulat si Hansen sa paghahayag na ito. Hindi iyon ang inaasahan niya kay Hisha. Nagpatuloy si Hisha sa pagngiti at sinabi, "Ang rebate ay isang mataas na lahi, ngunit hindi tayo katulad ng Sky Palace. Wala tayong sino mang Diyos. Kailangan nating lumago ng husto upang manatiling mapagkompetensya. Kaya, kailangan nating isuko ang isang bagay. Ganoon lang iyon." Naunawaan ni Hansen na hinayaan niyang matalo ang sarili sa kabila ng kanyang matinding pagnanais na manalo. Hindi siya natalo sa isang tunay na kalaban sa labanan, natatalo siya sa politika. Bumalik ka na sa Sky Palace. Hindi ito ang iyong dapat pag-aalalahanan. Kailangan mong umangat at maging isang hari. Doon ka lang makakalaro sa ganitong mga laro. Ngayon, hindi ka man lang isang ekstrang piraso sa mesa ng laro, sabi ni Hisha, pagkatapos ay biglang binaba ang telepono. Alam ni Hansen na ang kanyang antas ay masyadong mababa pa. Ang story of Jeans ay masyadong mahirap, at paulit-ulit niyang pinag-isipan ang ideya na sumuko na lang. Maaari niyang itaas ang kanyang 3 iba pang Geno Art sa ranggo ng hari.
Ang panghuling laban para sa tier ng Marquis ay magsisimula na, at ang mga pangalan nina Dollar at Evil Eye ay nasa dulo ng bawat dila. Ito ang pinakamainit na paksa ng araw. Bagaman nagpakita si Hansen ng mga makapangyarihang pag-atake, si Dragon 8 lamang ang kalaban na natalo niya gamit ang tunay na hilaw na kapangyarihan. Ang hindi paglaban ni Lone Bambo ay nagdulot din ng pagkadismaya sa maraming tao. Ang track record ni Evil Eye sa maraming buhay ay masyadong kahanga-hanga, kaya inisip ng karamihan sa mga tao na si Evil Eye ang mananalo sa laban. Pagkatapos ng lahat, si Evil Eye ay naging Diyos ng maraming beses bago, kaya siya ang uri ng taong nakakakita ng mga bagay ng iba. Ang puntong ito lamang ang nagpaparami sa kanya bilang pinakamalamang na kandidato para sa tagumpay. Gayunpaman, hindi lahat ay lungkot sa panig ni Dollar. Maraming mga maharlika ang naglagay pa rin ng kanilang pananampalataya sa kanya na magwawagi. Mahal nila ang coin. Hanggang ngayon, hindi bababasa na patunayan ni Dollar na ang coin ay makakatalo sa anumang bagay. Maraming tao ang nagustuhan ito. Sa isang gambling station na matatagpuan sa isang partikular na planeta, isang dirt bike ang huminto. Ang lalaking sumakay dito ay pumasok at naglagay ng isang mabigat na bag sa mesa. Nang buksan ng mga manggagawa ang bag, tumaas ang kanilang mga kilay at kumalat ang malalawak na ngiti sa kanilang mga mukha. Mabilis na sinabi ng isa sa kanila, "Mahal na customer, kanino mo ilalagay ang iyong pera at pananampalataya?" "Ano ang hitsura ng panghuhuli ng panalo para kay Dollar?" tanong ng lalaki. 1.84, sagot ng manggagawa. Pagkatapos, kakaiba siyang tumingin sa lalaking may dirt bike. Naniniwala ang karamihan sa mga tao na si Evil Eye ang mananalo, kaya walang paraan na siya ay mahulang matatalo. Walang naglagay ng kanilang taya kay Dollar. "Taya ko na si Dollar ang mananalo," sabi ng lalaki habang inaayos ang kanyang salamin. Kung ang lalaki ay handang magbigay ng isang sako ng libreng pera, kung gayon wala sa mga manggagawa ang tatanggi sa kanya. Ipinambayad ito ng manggagawa at binigyan ang lalaki ng resibo. Tanga, inilagay niya ang lahat ng kanyang pera sa panalo ni Dollar. Alam ng buong universo na si Evil Eye ay hindi matatalo, sabi ng manggagawa, nang makita ang lalaking may motorsiklo na umalis. Ligtas na inilagay ni Wang Yuhang ang resibo sa kanyang bulsa at nagpatuloy sa kanyang masayang paglalakbay patungo sa isang xenogenic hunting zone. Nang magsimula ang panghuling laban, nakita ito ng lahat. Dalawang nilalang lamang ang nakikipaglaban pa rin sa kanilang sarili. Noong nakaraan, ang pinakasikat at pinakapinanood na mga laban ay palaging nagaganap sa tier ng hari. Ngunit ngayong taon, iba na ang mga bagay-bagay. Ang mga marquis at discounts ay nakakuha ng maraming atensyon sa pagkakataong ito, lalo na ang mga marquis. Dahil kina Dollar at Evil Eye, ang tier ng mga laban na iyon ay nakakuha ng higit na atensyon kaysa sa mga laban ng klase ng hari. Ang tier ng Viscount ay nakakuha ng focus dahil kay Little Flower at wala ng iba. Ngunit kahit na ganoon, wala nang masyadong dapat panoorin sa kanyang mga laban. Hindi naman parang naniniwala ang mga tao na may ibang Viscount na makakatalo kay Little Flower, na may hawak ng mga kapangyarihan ng Sacred. Magsisimula na. Nagtataka ako kung gaano katagal makakayanan ni Dollar laban kay Evil Eye. Pinapanood ni na Dragon 8 at Dragon 9 ang pagkislap ng Geno Being Scroll. Ang kanilang atensyon ay nakatuon sa larangan ng digmaan ng panghuling laban ng Marquis. Kung hindi nawala si Kuya Bambo, siya ang makakalaban kay Evil Eye. Sa Sky Palace, hindi mapigilan ni Thousand Feather Crane ang pagbuntong hininga. Lahat ay nakatuon na sa laban na iyon, at lalo na iyon ang totoo sa mga organisasyon sa pananaliksik. Lubos silang interesado sa coin at Evil Eye. Kahit ang mga Diyos na piling ay hindi maaaring mabuhay magpakailanman, ngunit si Evil Eye ay paulit-ulit na muling isinilang. Gusto ng lahat na malaman ang kanyang sikreto sa immortalidad. Umaasa ako na si Dollar ay magtatagal hanggat maaari upang makuha ang mga sikreto na pumapalibot kay Evil Eye. Pinapanood ng mabuti ng pinuno ng Skypath Garden ang Geno Being Scroll. Sa pagitan ng coin at ng mga sikreto ni Evil Eye, tiyak na may matututunan tayo ngayon, sabi ng isang mananaliksik. Gusto kong makita ang sikreto ni Evil Eye sa muling pagsilang, malamig na ulit ng pinuno ng Skypath Garden. Kinasusuklaman ko ang mga panimulang kabanatang ito. Hay! Mukhang kailangan kong maghintay hanggang gabi. Salamat sa kabanata. Mukhang ako ang una yata. Kabanata 2130. Kumislap ang ibabaw ng bronze na scroll na nagpapakita ng dalawang mandirigma na lumitaw sa gitna ng mga buhangin ng isang desyerto. Ang isa ay nakasuot ng isang baluti na ginto, samantalang ang isa ay nakasuot ng puti at lilang baluti. Ang mga hugis ng kanilang katawan ay kapansin-pansing magkapareho. Ito na iyon, magsisimula na.
Nakaramdam ang lahat ng malaking ginhawa sa kanilang mga puso. Matapos ang nangyari sa hindi pagpapakita ni Lone Bambo, maraming maharlika ang natatakot na ang parehong isyo ay maaaring makaapekto sa inaasahang finale. Tumingin si Evil Eye kay Hansen ng may matinding interes, at tinanong niya, anong lahi ka talaga? Tao, kalmadong sagot ni Hansen. Tumingin siya pabalik kay Evil Eye. Ang lalaking iyon ay nababalot ng kadiliman na kasing lalim ng kalaliman mismo, ngunit kahit papaano, si Hansen ay tinamaan ng kakaibang pakiramdam ng pamilyaridad habang tinitingnan niya ang lalaki. At nang tumingin siyang mas malapit, lalo pang lumakas ang sensasyon. Talaga bang isa kang tao? Magandang pangalan iyon, sa palagay ko. Bumulong si Evil Eye ng isang bagay sa kanyang sarili sa ilalim ng kanyang hininga. Narinig ni Hansen ang sinabi niya, ngunit hindi niya sigurado kung ano ang ibig sabihin niya noon. Hindi rin balak ni Evil Eye na ipaliwanag iyon. Tumingin siya pabalik kay Hansen, ngumiti, at sinabi, ang iyong coin ay medyo nakakatawa. Ayaw mo bang silipin ko ito? Gusto mo? Itinaas ni Hansen ang kanyang kanang kamay at pinagdikit ang dalawa niyang daliri. Pagkatapos, pinitik niya ito sa direksyon ni Evil Eye. Lumitaw ang isang barya, at ito ay nag-teleport patungo kay Evil Eye ng may bilis ng kidlat. Walang pagsisikap si Evil Eye na umiwas sa papasok na barya o itulak ito palayo gamit ang isang godlight. Sa halip, nahuli niya ang papasok na barya gamit ang palad ng kanyang kanang kamay. Kumapit ang barya sa kamay ni Evil Eye. Nagsimulang lumubog ang kanyang katawan, ang kanyang mga paa ay bahagyang bumababa sa buhangin. Ano kayang makapangyarihang coin? Hindi lamang ito may kakayahang sugpuin ang isang kalaban, ngunit maaari rin itong mag-seal. Maaaring maging isang deified class Geno Art ito. Hindi ako makapaniwala na ang isang Geno Art na tulad nito ay umiiral, hindi ko alam sa mga siglo ng aking pag-iral. Inilapit ni Evil Eye ang kanyang kamay upang mas maayos na makita ang barya. Mukhang interesado talaga siya sa bagay na iyon. Alam ni Evil Eye na ang mga kapangyarihan sa pagsugpo at pag-seal ng coin ay malakas, tulad ng alam ng lahat. Ngunit kailangan niyang hayaang tumama ang barya sa kanya para mas maayos niyang mapag-aralan ito. Kung may ibang gumawa ng ganito, mukhang napakabilis nilang kumilos. Ngunit para sa mga taong nanunood sa laban, mukhang ang pinaka-natural na bagay sa mundo ang gagawin ni Evil Eye. Ano kayang kakaibang Geno Art? Mabigat ito, pinipigilan nito ang hangin, sinusupil, at ilang kakaibang kapangyarihan, bumulong si Evil Eye sa kanyang sarili. Pagkatapos ay inilagay niya ang isa pa niyang daliri sa barya. Hinigpitin niya ang kanyang pagkakahawak, at ang barya ay nadurog sa loob ng kanyang kamao. Ang mga manunood ay nagulat. Ang coin na pinaniniwalaang hindi masisira, na nagsupol at natalo kay Dragon 8, ay nabasag ni Evil Eye. Mukhang hindi ito gumana sa kanya. Si Evil Eye ay talagang hindi mapapantayan. Ang coin ay hindi man lang gumana sa kanya. Talagang nakakatakot itong panoorin. Masyado siyang nabuhay ng matagal, ang lalaking ito ay isang Diyos. Ang coin ay walang silbi, pagkatapos ng lahat. Dahil tapos na iyon, mukhang nawalan na si Dollar ng tsansa na manalo sa laban na ito. Mukhang wala nang dapat panoorin. Ang pinakamalakas na kasanayan na kilala bilang coin ay nabasag ng mga kamay ni Evil Eye. Paano aasahan ng sino man na magpapatuloy ang tinatawag na laban na ito? Si Evil Eye ay talagang nakakatakot. Sa gitna ng pagkagulat ng lahat sa pabaya na pagsira ni Evil Eye sa barya, biglang gumalaw si Evil Eye. Hindi naman siya gumalaw para atakihin si Hansen. Inihagis niya ang mga piraso ng barya sa ere at pinatingin ang mga ito sa harap niya. Pagkatapos ay iniwagayway ni Evil Eye ang kanyang mga daliri. Ang mga piraso ay natakpan ng isang lilang ilaw, pagkatapos ay nagsimulang masira sa mas maliit at mas maliit na piraso. Nababad sa ningning ng lilang ilaw na iyon, ang barya ay ginawang gintong alikabok. Ang mga gintong alikabok ay lumulutang sa harap ni Evil Eye. Ang iyong coin ay hindi perpekto, isa ako sa mga dragon, sa isang punto, at sa aking panahon kasama nila, nagawa kong matutunan ang kanilang dragon seal. Isa rin ako sa mga MP. Kasama nila, natutunan ko ang vacuum. At sa isa pang lugar sa oras, kabilang ako sa mga destroyed. Kasama nila natutunan ko kung paano gumawa ng tabo. Hindi ko nakakalimutan ang aking panahon bilang isang Buddha, mukhang kinakausap ni Evil Eye ang kanyang sarili, habang inililipat niya ang kanyang mga daliri. Gayunpaman, ang gintong alikabok ay nagtipon sa paligid ng mga daliri na iyon, na muling binubuo ang orihinal na hugis. Isang bagong barya ang nilikha, ngunit ang isang ito ay bahagyang naiiba sa barya na ginawa ni Hansen. Bilang karagdagan sa barya at sa bilang, may mga lilang ukit dito. Ang mga ito ay kahawig ng mga bulaklak. Itinaas ni Evil Eye ang bagong barya na kanyang ginawa.
Para itong isang obra maestra. Ngumiti siya rito. Dollar. Ano sa tingin mo rito, ha? Sabi ni Evil Eye, bago pinitik ang kanyang daliri. Itinulak niya ang binagong barya ng diretso kay Hansen ng may bilis ng laser beam. Lahat ng madla ay nagulat. Ang pagsira sa Geno Art ng isang kalaban at pagkatapos ay baguhin ito sa gitna ng isang laban ay isang bagay na magagawa lamang ng isang Diyos. Siyempre, may posibilidad na hindi ginagamot ni Evil Eye ang laban na ito bilang isang tunay na labanan. Maaaring mausisa lang siya tungkol sa coin. Nakakasuka. Ang isang taong tulad ni Evil Eye ay dapat ipagbawal na sumali sa Geno Being Scroll. Ang ibang mga lahi ay hindi makakagawa ng anumang bagay na maihahambing dito. Paano mangyayari ang ganitong bagay? Dapat may mga alituntunin, at ito ay dapat labag sa mga ito. F***, bago si Evil Eye, walang Geno Art ang mananatiling nakatago. Ang lalaking iyon ay muling isinilang bilang napakaraming lahi sa mga nakaraang taon, kaya walang nakakaalam kung gaano karaming Geno Art ang natutunan niya. Siya ay isang Diyos. Habang nagugulat ang lahat dito, si Hansen ay gumanti tulad ng ginawa ni Evil Eye. Wala siyang ginawa para harangan o iwasan ang barya. Ang ginawa lang niya ay gamitin ang kanyang kanang kamay para hawakan ito. Boom! Nang hawakan ni Hansen ang barya, ang buhangin sa radius na 1 kilometro ay nanginginig. Ang lugar na iyon ay lumubog ng kalahating metro. Ngumiti si Evil Eye kay Hansen. Maaaring ito ang iyong coin, ngunit hindi mo dapat isipin ang pagkuha nito ng masaya. Akin na ito ngayon. Si Dollar ay masyadong emosyonal. Hindi niya dapat sinubukang kunin ito pabalik. Oh, hindi. Si Dollar ay sinusupil ng coin. Nagtatapos na ba dito ang lahat ng excitement na inaasahan natin? Mukhang ang kapangyarihan sa pagsugpo ng coin ay napapalakas sa isang nakakasukang antas pagkatapos ng mga pagbabago ni Evil Eye. Masyado itong malakas, walang pag-asa na manalo laban doon. Nagulat ang lahat, kahit ang pinuno ng Skypath Garden ay mukhang mapait, at sinabi niya, hindi natin makikita ang ganitong bagay. Ang mga taong tulad ni Evil Eye ay hindi dapat makita sa isang larangan ng digmaan ng Marquis. Nagpatuloy si Evil Eye sa pagngiti kay Hansen. Ang ekspresyon ay medyo naninigas, ngunit pinanatili niya ito. Si Evil Eye ay hindi lamang ang nagulat. Pinanood ng madla si Dollar na gamitin ang kanyang isa pang kamay upang durugin ang barya na ginawa, binago, at pinaputok ni Evil Eye. Interesante ang pagbabago, ngunit masyadong matigas ito upang pagsamahin ang mga kapangyarihang iyong iminungkahi. Habang mukhang mas malakas nga ito, kulang ito sa kahulugan at pakiramdam ng orihinal, malamig na sabi ni Hansen, habang pinipiga niya ang barya. Oh, kaya hindi mo sa tingin ay maganda ito. Pagkatapos ay ipakita mo sa akin kung paano ko maiiwasan ang pagiging matigas nito. Tinaasan ni Evil Eye ang kanyang kilay. Ngunit hindi sumagot si Hansen. Inihagis niya ang kanyang barya sa ere habang pinapanood ng lahat, at pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang daliri upang bigyan ito ng gintong ilaw.